Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,711-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Subukan ba nating atakihin ang estatwa? Bahagyang may bahid ng pananabik ang makikita sa mga mata ni Wu Feng nang tingnan niya ang estatwa. Kung tutuusin, ang isang napakalaking estatwa ay maaaring maglaman ng maraming kayamanan. Hindi. Paano kung ang estatwa ay protektado ng isang killing formation, at ang ating mga pag-atake ay mag-trigger sa formation? Tanong ni Alvin. Natahimik si Wu Feng nang marinig ang mga salita ni Alvin. Sa huli, sinabi ni Alvin, tingnan muna natin ang paligid. Pagkatapos, maingat na sinuri ng dalawa ang bawat pulgada ng bulwagan. Gayunpaman, sa huli, wala pa rin silang nakitang anumang kapaki-pakinabang. Mukhang wala na tayong ibang pagpipilian, sabi ni Wu Feng nang may ngiti, ang estatwa na lang ang maaari nating atakihin. Kung hindi, makakabalik na lang tayo sa kuweba at galugarin ang kabilang landas. Kahit na ganoon, maaari pa rin tayong mapunta sa parehong sitwasyon. Nanatiling tahimik si Alvin. Tiningnan niya ang estatwa at maingat itong pinag-aralan muli. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatutok ang espada ngunit wala rin siyang nakita. Sa huli, tumango siya at sinabing, kailangan natin itong atakihin kung gayon. Gaya ng sinabi ni Wu Feng, mayroon silang dalawang pagpipilian, maaari silang bumalik sa kanilang pinanggalingan o maaari nilang tanggapin ang panganib at atakihin ang estatwa. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wu Feng na parang may naramdaman siya. Bagamat malakas si Alvin, isa pa rin siyang simpleng hari ng mga Diyos. Medyo mas matalas ang kanyang mga pandama kumpara kay Alvin. Sa kabilang banda, si Alvin ay lubos na nakatuon sa pag-aaral ng estatwa kaya hindi niya naramdaman na may mali. May paparating. Sino kaya yan? Tanong ni Wu Feng. Nagpalitan ng tingin sina Wu Feng at Alvin at tahimik na tumayo ng magkatabi habang nakaharap sa bokana. Maaari kayang si Loki at ang kanyang kasama. Ang ideya ng pagtatago sa gilid upang tambangan ang mga bagong dating ay sandaling lumitaw sa kanilang mga isipan, ngunit mabilis nilang iwinaksi ang kanilang mga ideya. Tutal, madaling maramdaman ng mga bagong dating ang kanilang presensya gamit ang kanilang mga banal na kamalayan. Nang lumitaw ang mga bagong dating sa pasukan, medyo nagulat sina Alvin at Wu Feng. Sila ay walang iba kundi si Harold at ang binata na nakapula. Yi Shen. Tumingin si Harold kay Wu Feng, ganap na hindi pinapansin si Alvin. Dalawa lang ba kayo? Tanong ni Wu Feng habang nakataas ang kilay at lumingon sa likuran ni Harold para tingnan kung may iba pang tao. Oo, tayong dalawa lang. Walang pakialam na sabi ni Harold, kung tutuusin, dapat mo akong pasalamatan at sikilian sa pagpapatalsik sa apat sa ating mga kakompetensya. Hindi nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Harold. Sa kabaligtaran, nagbago ang ekspresyon ni Wu Feng. Ikaw at si Killian ang pumatay sa apat sa kanila. Tumango si Harold. Tama. Dapat mong pasalamatan ang iyong kasama. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka rin makakapasok sa banal na santuwaryo. Hindi ba't isa kang cultivator na walang sekta? Bakit ka makikipagsanib puwersa kay Killian? Tanong ni Wu Feng na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sabi ni Harold nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, hindi mo ba alam na mas mabuting hindi magtiwala sa salita ng isang tagalabas? Hindi ba't itinuro ito sa iyo ng iyong mga nakatatanda? Sino ka nga ba talaga? Bagamat handa na ang isip ni Wu Feng sa paalala ni Alvin, nagulat pa rin siya na mabilis na namatay sina Domang, Loki, at ang kani-kanilang mga kasama. Bukod dito, malinaw na ipinakita ni Harold kanina na balak niyang makipag-alyansa kina Domang at Loki. Kuryoso ka ba? Tumingin si Harold kay Wu Feng saka sinabing, kung gayon, dahil mamamatay ka rin naman, walang masama sa pagtugon sa iyong kuryosidad. Nagdilim ang ekspresyon ni Wu Feng nang marinig ang mga salitang ito. Ang tunay kong pangalan ay Harold Zimmer, mayabang na sabi ni Harold, isa akong disipulo ng Flying Dragon Sect, at ang aking amo ay isang inner elder ng sekta. Lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wu Feng nang marinig ang mga sinabi ni Harold. Bahid ng takot ang makikita sa mga mata niya sa sandaling iyon.
Isang disipulo ng Flying Dragon Sect. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Hindi inaasahan ni Alvin na si Harold ay isang disipulo ng Flying Dragon Sect na may ranggong emperador. Kinontrol ng Flying Dragon Sect hindi lamang ang Hidden Fog Sect, kundi pati na rin ang 10,000 Devil Sect at ang angkan ng Langston. Dahil maraming powerhouse at prodigy mula sa Hidden Fog Sect ang sumali sa Flying Dragon Sect, natural lang na narinig na niya ang tungkol sa Flying Dragon Sect. Si Wyatt, ang mahiwagang nilalang mula sa Hidden Fog Sect, ay sumapi mismo sa Flying Dragon Sect at naging elder ng sekta. Dahil sa kanyang kasikatan, kumakalat pa rin ang mga kwento tungkol sa kanya sa silangan ng Flying Dragon Sect kung saan nakabase ang Hidden Fog Sect. Bagamat sandaling naisip ni Alvin na maaaring mula sa Flying Dragon Sect si Harold, nagulat pa rin siya ng personal itong kinumpirma ni Harold. Dapat ay halos naiintindihan mo na ngayon kung bakit ako nakipagtulungan kay Killian, di ba? Hayaan mong ipaliwanag ko pa sa iyo, sabi ni Harold. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Noong una, nang makuha namin ang susi, hindi ko masyadong nakita si Killian kaya hindi ko siya kilala. Noong nakita ko siya ngayon, ako. Napagtanto kong kamukha niya ang binata na ang larawan ay nakasabit sa silid ng aking Panginoon. Ang larawan ay kay Zack, na siyang minamahal na nakababatang kapatid ng aking Panginoon noong siya ay nasa 10,000 Devil Sect pa. Natanto ni Wolfeng ang lahat. Sabi ni Harold, matapos isaalang-alang ang cultivation base ni Killian at ang pagkakahawig niya sa binata sa larawan, hindi na mahirap para sa akin na hulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos noon, kinailangan ko lang itong verifikahin kay Killian sa pamamagitan ng voice transmission. Noong una, inakala niyang naibigay mo na ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa ako ay ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Inilipat ni Harold ang kanyang tingin kay Alvin bago niya ipinagpatuloy ang pagsasalita. Kung gayon, plano namin ni Killian na hayaan munang pumasok ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabing aatakihin namin ang formation. Plano naming mahuli ang ilan sa inyo at patayin kayo para mabawasan ang kompetisyon. Sayang, dahil sa ingay na sumipa ang inyong nakababatang kapatid. Nabigo ang plano natin. Kung hindi, mamamatay na sana kayo. Gayunpaman, nakaisip tayo ng bagong plano. Matapos ninyong lahat makapasok sa Divine Sanctuary, pinatay namin ni Killian si Domang at ang kanyang kasama. Nang makapasok kami sa Divine Sanctuary, natuwa kami nang makita namin si Loki at ang kanyang kasama na naghihintay sa atin. Tulad ni Domang at ng kanyang kasama, namatay din ang dalawa. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Alvin, kaya kayo ni Killian ay naghati sa grupo ng dalawa at dumaan sa tig-iisang landas. Nagkataon na ikaw ang nakabangga sa amin. Tama iyan. Tumanggaw si Harold. Pagkatapos, tumingin siya kay Wolfeng at nakangiting sinabi, ngayong nasagot ko na ang mga tanong mo, dapat ay mamamatay ka ng mapayapa, hindi ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Wolfeng habang kumislap ang kanyang mga mata. Sigurado ka bang kaya mong patayin kaming dalawa? Tutal, hindi ka na matutulungan ni Killian ngayon. Wolfeng, natatandaan kong wala kang ang kahit isang pangkaraniwang divine artifact. Kaya naman, hindi ko kailangan ng tulong para patayin ka, sabi ni Harold nang may pangungutya. Habang lumalabas ang kanyang divine energy mula sa kanyang katawan, isang nakakapangilabot na enerhiya ang kumalat sa paligid. Ang enerhiya ay kombinasyon ng kanyang divine energy at ng frost. Elemental na kalaliman mula sa batas ng yelo. Bumagsak ng biglaan ang temperatura sa paligid. Mukhang niloko mo ang lahat. Sino ang mag-aakala na mahusay ka pala sa batas ng yelo sa halip na batas ng tubig, sabi ni Wolfeng habang nanlilisik ang mga mata. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Dati, sinabi sa kanya ni Wolfeng na naunawaan ni Harold ang batas ng tubig. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang nangyari, ngunit naramdaman din niya na medyo mataas ang pag-unawa ni Harold sa batas ng yelo. Natatakot akong mabaigo ka. Oo nga't wala akong pangkaraniwang divine artifact dati, pero mayroon na ako ngayon. Itinaas ni Wolfeng ang kanyang kamay, at ang pangkaraniwang divine sword na ipinagpalit niya kay Alvin ay lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang divine energy ay sumulpot mula sa kanyang katawan. Nako, hindi ko inaasahan na makakakuha ka ng isang pangkaraniwang banal na artifact. Sa palagay ko ay hindi naman ganoon kababa ang iyong katayuan sa Hidden Fog Sect, sabi ni Harold na may bahid ng pagkagulat.
Maya-maya, isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, sayang, walang silbi. Sa pinakamalaki, makikipaglaban ka sa akin hanggang sa maging tabla. Mayroon akong junior ko. Kapatid na kasama ko. Ang lakas niya ay maihahambing sa akin. Sa kabilang banda, ikaw naman ay nagdala lamang ng isang mas mahusay na Diyos dito. Sino sa tingin mo ang may kalamangan dito? 3,712. Si Wu Feng ay isa sa mas malakas at panimulang hari ng mga Diyos, at ang kanyang lakas ay kapantay ni Qilian. Bagamat mas mahusay ang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ni Harold kaysa kay Qilian, bahagyang mas malakas lamang siya kaysa kay Qilian dahil halos 1,000 taon siyang mas bata kaysa kay Qilian. Kung kaedad lang niya si Qilian, walang duda na mas malakas pa siya. Kaya naman, kung pag-uusapan ng lakas, medyo kulang pa rin siya kumpara kay Wu Feng na mas matanda kay Qilian. Junior Brother Darfield, malinaw na minamaliit ka nila, sabi ni Wu Feng sa pamamagitan ng voice transmission. Matapos masaksihan ang batas ng yelo ni Harold, alam ni Wu Feng na si Harold ay maaaring maging kapantay niya. Bukod dito, bilang isang disipulo ng Flying Dragon Sect na may ranggong emperador, tiyak na magkakaroon si Harold ng isang pangkaraniwang divine artifact. Sa sandaling ito, tunay siyang natutuwa na nakakuha siya ng isang pangkaraniwang divine artifact. Para sa kanyang sarili noong nakaraang paglalakbay niya pabalik sa Hidden Fog Sect. Kung tungkol naman kay Alvin, kahit hindi pa nasaksihan ni Wu Feng ang lakas ni Alvin noon, tiyak na marami na siyang narinig tungkol dito. Natural lang na narinig niya kung paano pinatay ni Alvin si Tefeng, isang inner disciple ng Hidden Fog Sect. Katulad niya, si Tefeng ay isang simpleng hari rin ng mga Diyos. Dahil dito, tiwala siyang mas malakas pa si Alvin kaysa sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit medyo kumpiyansa siya. Maganda yan, di ba? Senior Brother Wu, pupunta ako at tutulungan kita kapag naayos ko na ang kasama niya, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Nagningning ang mga mata ni Wu Feng nang marinig ang sagot ni Alvin. Narinig niya na nagawa ni Alvin na patayin si Tefeng ng napakadali dahil minamaliit ni Tefeng si Alvin. Kung hindi minamaliit ni Tefeng si Alvin, marahil, nagawa sanang maghintay ni Tefeng ng 10 hininga at pagsuko. Kung iisipin ito, paano siya hindi magiging masaya nang makita niya kung paano hindi man lang sumulyap si Harold at ang binata ng pulang angkan kay Alvin mula simula hanggang ngayon. Mabuti na lang at kakampi ko si Junior Brother Darfield, naisip ni Wu Feng sa sarili habang nakahinga ng maluwag. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Harold ang binata na nakapula at sinabing, Junior Brother Chen, patayin mo ang advanced god na iyon at tulungan mo akong harapin si Yishan. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Harold. Isang galaw lang ang kailangan ko para mapatay ko ang isang simpleng Diyos na may mataas na antas, buong kumpiyansang sabi ng binata na nakapula. Pagkatapos, sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan habang sumusugod siya. Dahil gusto niyang patayin si Alvin sa lalong madaling panahon, dinala niya ang kanyang banal na artifact na parang isang espadang pang-eskrima. Kasabay nito, lumipad din palabas si Harold. Namumukadkad ang mga nakasisilaw na lotes na yelo sa kanyang likuran habang gumagalaw siya. Medyo mabilis ang kanyang bilis, at sa isang kisap mata lamang, nakarating na siya sa harap ni Wu Feng. Umakyat ang banal na enerhiya ni Wu Feng nang magbalik tanaw siya. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Harold. Akmang gagawa na naman siya ng hakbang ng imposible. Isang boses na nanginginig sa takot at kawalan ng paniniwala ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagulat si Harold at agad na lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng boses at nakita ang katawan ng kanyang nakababatang kapatid na pinutol sa baywang ni Alvin. Kasunod nito, isang nakakatakot na enerhiyang espasyo ang lumabas mula sa katamtamang banal na espada sa kamay ni Alvin at pinaikot ang mga labi ng ang katawan ng kanyang nakababatang kapatid ay naging ambon ng dugo. Kasabay noon, ang kanyang nakababatang kapatid na bahagyang mas mahina ay namatay. Dalawang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan. Nandyan din ba ang sword daw? Agad na tumakbo si Chill sa gulugod ni Harold. Nakaramdam siya ng kakaiba at kakilakilabot na aura. Batay sa kanyang kaalaman, ang aura ay mula sa weapon daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Bagamat isa lamang itong sa panimulang sword daw, ang kapangyarihan nito ay kakilakilabot.
Kasama ang dalawang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan, ang lakas ni Alvin ay hindi moari ang lakas. Paano ito nangyari? Kahit malakas ka, hindi mo dapat basta-basta mapapatay ang nakababata kong kapatid. Nabigla si Harold. Matapos ang lahat, malinaw na mas mababa ang cultivation base ni Alvin kaysa sa kanyang nakababata, ngunit nagawa ni Alvin na patayin ang kanyang nakababata ng ganoon kadali. Kahit na si Alvin ay napakalakas. Malakas, ang kanyang nakababatang kapatid ay dapat pa ring lumaban hanggang sa tabla kay Alvin. Tama. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Harold na minamaliit niya at ng kanyang nakababatang kapatid si Alvin mula pa sa simula. Nangatwiran siya na kaya lang patayin ni Alvin ang kanyang nakababatang kapatid dahil nahuli ni Alvin ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi ginawa ng kapatid ang lahat para harapin si Alvin. Ang tanging dahilan kung bakit niya napatay si Junior Brother Chen ay dahil sa kapabayaan ni Junior Brother Chen. Ganito rin sana ang mararanasan ko kung nauna ko siyang hinarap. Tutal, hindi ko naman gagamitin ang lahat ng lakas ko para harapin ang isang advanced na Diyos. Samantala, si Wu Feng ay tumingin kay Alvin ng may gulat at paghanga habang sinasabi, Junior Brother Darfield, ngayon ko lang narinig ang tungkol sa iyong lakas. Masasabi kong mas malakas ka kaysa sa mga narinig ko. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa bokana upang pigilan si Harold sa pagtakas. Sa sandaling ito, paanong hindi malalaman ni Harold na wala siyang laban kina Alvin at Wu Feng. Maaari sana niyang panindigan ang kanyang laban kay Wu Feng, ngunit dahil sumali si Alvin sa labanan, wala na siyang pag-asang manalo at tiyak na mamamatay siya. Habang hinaharangan ni Alvin ang bokana, humakbang si Wu Feng upang harapin si Harold. Nakangiti niyang sinabi, nakakalungkot talaga na hindi mo makukuha ang gusto mo, Harold. Yishan, kung papatayin mo ako, tiyak na hindi ka pababayaan ng aking Panginoon. Dapat mong malaman na ang Hidden Fog Sect ay walang kapantay sa Flying Dragon Sect. Matapang na sabi ni Harold. Tumawa si Wu Feng bago sinabi, Harold, paano malalaman ng iyong Panginoon kung napatay ka namin o hindi? Walang paraan para makipag-ugnayan sa labas ng mundo pagkatapos makapasok sa Divine Sanctuary. Kaya, paano mo balak sabihin sa mga tao ang tungkol dito? Dati, natuklasan ni Wu Feng at Alvin na hindi sila makausap ang mundo sa labas pagdating nila sa bulwagan. Malinaw na mayroong formation na pumipigil sa kanila sa pagpapadala ng mga mensahe palabas ng Divine Sanctuary. Maaaring nag-iwan sa iyo ang iyong Panginoon ng kanyang banal na marka kung hindi ka isang Diyos. Gayunpaman, isa ka ng panimulang hari ng mga Diyos, nangangahulugan ito na hindi mo kayang dalhin ang banal na marka. Paano malalaman ng iyong Panginoon na pinatay ka namin? Sabi ni Wu Feng habang nakatingin kay Harold na parang nakatingin sa isang tanga. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Harold nang marinig ang mga sinabi ni Wu Feng. Yishan, mas mabuting magkaroon ng kaibigan kaysa kaaway. Kung hindi mo ako papatayin, ako, si Harold, ay nangangakong may utang na loob ako sa iyo. Sa pamamagitan nito, makakatanggap ka ng malaking gantimpala sa hinaharap. Kung hindi ka maniniwala sa akin, handa akong sumumpa sa puso ng dyablo. Ngumisi si Wu Feng. Ang sumpa ng dugo ng puso ng demonyo ay gumagana lamang kapag nasa kaharian ng mga Diyos tayo. Nasa banal na santuwaryo tayo ngayon. Dali-daling sinabi ni Harold, maaari na tayong umalis sa banal na santuwaryo ngayon para manampa ako sa sumpa ng dugo ng puso ng demonyo. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kapag umalis na tayo sa lugar na ito, madali na para sa iyo na magpadala ng mensahe sa iyong Panginoon. Ngumiti si Wu Feng ng may pagmaliit. Malamig na kumislap ang mga mata ni Harold habang sinasabi niya, maliban na lang kung kaya mong patayin si Killian at ang kanyang kasama, maipapaalam pa rin nila ito sa aking Panginoon. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta ang aking Panginoon sa Hidden Fog Sect para harapin ka. Bago pa makasagot si Wu Feng, biglang nagsalita si Alvin, Senior Brother Wu, may punto siya. Junior Brother Darfield. Naguguluhan na tumingin si Wu Feng kay Alvin. Sa kabilang banda, agad na nagliwanag ang mga mata ni Harold nang makakita siya ng kaunting pag-asa. Sa loob-loob niya, isinumpa niya sa sarili na kung makakaligtas siya rito, hindi siya titigil hanggat hindi namamatay sina Wu Feng at Alvin. Imposibleng manampa siya sa sumpa ng dugo ng puso ng dyablo. Tiwala siya sa kanyang bilis.
ay mas mabagal kaysa sa dalawa. Hanggat nakakaalis siya sa Divine Sanctuary, tiwala siyang makakatakas siya mula sa kanila gamit ang batas ng yelo. Ang problema ay mahirap para sa kanya na umalis sa bulwagang ito na iisa lang ang labasan. Senior Brother Wu, dahil ibang landas ang pinili ni Killian, mapapatay lang natin siya kung makakasalubong natin siya. Gayunpaman, walang garantiya na makakasalubong natin siya. Kung hindi, tiyak na ire-report ito ni Killian sa kanyang amo, at bilang kapalit, ire-report ito ng kanyang amo sa amo ni Harold. Sa aking palagay, tayo. Dapat niyang iligtas ang buhay niya, sabi ni Alvin habang kinukusot ang mga mata na kumikislap sa kasakiman. Gayunpaman, Harold, hindi mo ba dapat ipakita ang iyong sinseridad dahil inililigtas namin ang buhay mo? Ang iyong pangkaraniwang banal na artifact at spatial ring ay magiging isang magandang tanda ng iyong sinseridad. Maaari mong makuha ang lahat ng aking mga ari-arian. Gayunpaman, paano ko malalaman na hindi mo babawiin ang iyong mga salita? Ipaalala ko sa iyo na kung mamatay ako, ang aking spatial ring ay kusang masisira, at wala kang maiiwang anuman, sabi ni Harold. Paano mo malalaman na hindi ka papatay pagkatapos mong makuha ang aking mga ari-arian? Nang marinig ang mga salita ni Harold, tumawa si Alvin bago sinabing, wala kang ibang magagawa kundi sundin ang sinasabi namin. 3,713. Wala kang ibang magagawa kundi sundin ang sinasabi namin. Natahimik si Harold nang marinig ang mga salita ni Alvin. Sa katunayan, wala siya sa posisyon para tumanggi o makipagnegosasyon dahil nasa ilalim siya ng kanilang kapangyarihan. Maya-maya, masungit niyang sinabi, sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Hindi na nang-ahas si Harold na maliitin si Alvin dahil lang sa isang advanced na Diyos si Alvin. Tutal, ang mga ordinaryong rudimentary na hari ng mga Diyos ay walang kapantay kay Alvin. Dahil doon, binitiwan niya ang kanyang spatial ring at mediocre divine artifact at ibinigay ang mga ito kay Alvin. Matapos matanggap ang spatial ring ni Harold, nagpatulo si Alvin ng isang patak ng kanyang dugo sa singsing upang angkinan ang pagmamay-ari nito. Sinuri niya ang nasa loob, hindi pinansin ang mga banal na bato. Bilang isang disipulo ng isang panloob na elder ng isang sekta na may ranggong emperador, hindi nakakagulat na si Harold ay nagtataglay ng maraming banal na bato. Gayunpaman, hindi siya interesado sa mga ito dahil mas marami siyang divine rocks kaysa kay Harold. Ang kanyang divine rocks ay maihahambing sa isang king rank force. Dati, ang king rank na angkan ng Song mula sa Skywind City ay nagbigay kay Alvin ng napakaraming divine rocks na umaabot sa milyon-milyon. Bukod pa rito, mayroon na siyang ilang divine rocks. Kaya naman, hindi siya nagkukulang ng divine rocks. Kahit ang ilan sa mga inner elder ng ang Hidden Fog Sect, na mga advanced King of Gods, ay walang kasing dami ng divine rocks gaya niya. Walang mga auspicious spells. Bahagyang nadismaya si Alvin. Sa katunayan, gusto lang niya na masuri ng spatial ring ni Harold kung may auspicious spells. Tutal, isa na lang auspicious spell ang kailangan niya para makalusot at maging isang simpleng hari ng mga Diyos. Napakahirap mo talaga, sabi ni Alvin habang tinitimbang ang spatial ring sa kanyang kamay. Pagkatapos, inihagis niya ang spatial ring at ang pangkaraniwang banal na artifact pabalik kay Harold. Natigilan at naguluhan si Harold sa mga ikinilos ni Alvin. Maaari mo nang makuha muli ang mga gamit mo, hindi ko tinupad ang pangako natin, walang pakialam na sabi ni Alvin. Naningkit ang mga mata ni Harold. Nang akmang itataas na niya ang kanyang kamay para suluhin ang kanyang mga gamit, kumilos si Alvin. Swoosh! Isang pangkaraniwang banal na espada ang lumitaw, na naglalabas ng mga sinag ng espada na nabuo mula sa espasyong enerhiya. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabigla si Harold kaya wala na siyang oras para lumaban. Dahil sa 79 na heavenly veins ni Alvin, mas mabilis na napakilos ni Alvin ang kanyang divine energy. Swoosh! 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 Niloko mo ako! Umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas na boses ni Harold na puno ng kawalan ng pag-asa. Bago pa man niya magamit ang kanyang banal na enerhiya, siya ay naging isang ambon ng dugo tulad ng kanyang nakababatang kapatid ng nakakatakot na espasyong enerhiya. Nagulat si Wu Feng nang makita niyang pinapatay ni Alvin si Harold sa isang kisap mata lamang.
Noong una, nag-aalala siya na ang desisyon ni Alvin na iligtas si Harold ay magdudulot sa kanila ng problema sa hinaharap. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto na niloloko lamang ni Alvin si Harold. Duan. Gusto lang muna ni Alvin na dumaan sa hawak ni Harold bago patayin si Harold. Nang makabawi si Wu Feng sa kanyang katinoan, tinaasan niya ng kilay si Alvin sabay sabing, "Junior Brother Darfield, ang galing mo. Magastos tayo ng maraming oras at lakas para patayin siya kung hindi mo siya nilinlang. Sa huli, nagawa mo pa siyang patayin sa isang galaw lang." Napangiti si Alvin nang nahihiyang sabihin, "Senior Brother Wu, gusto ko lang malaman kung mayroon siyang auspicious pill sa kanyang special ring." Sayang, wala man lang siya ni isa. Kinuha muli ni Alvin ang special ring ni Harold habang umiiling at sinabing, "Handa kong ipagpalit ang lahat ng nasa kanyang special ring para sa isang auspicious pill." Nanlaki ang mga mata ni Wu Feng sa gulat. "Junior Brother Darfield, isa na lang auspicious pill ang kailangan mo para maging isang simpleng hari ng mga Diyos." Tumanggaw si Alvin. Hindi na kailangang ilihim ang bagay na ito. Hindi nakakapagtaka na handa kang ipagpalit sa akin ang isang pangkaraniwang divine artifact para sa dalawang auspicious pills noon. Bulalas ni Wu Feng. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata nang mabanggit ang dalawang auspicious pills. Pagkatapos, umiling siya at sinabing, "Senior Brother Wu, hindi ko ininom ang dalawang auspicious pills na iyon. Kung hindi, malamang ay isa na akong simpleng hari ng mga Diyos." Naguluhan si Wu Feng. "Bakit hindi mo kinain? Ibinigay mo ba?" "Hindi." Umiling si Alvin. "Ninakaw sila sa akin." "Ninakawan." Natigilan si Wu Feng. "Sa sekta." Tumanggaw si Alvin. Nandilim ang ekspresyon ni Wu Feng. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganoong bagay? "Junior Brother Darfield, dahil isa kang core disciple, tiyak na hihingi ng hustisya ang sekta para sa iyo kung magrereklamo ka. Sigurado akong tutulungan ka ng aming sect leader. Senior Brother Wu, ang taong nagnanakaw ay si Sol. Sa tingin mo pa rin ba ay tutulungan ako ng sekta na mabawi ang dalawang tabletang iyon?" Tanong ni Alvin. Nagbago ang ekspresyon ni Wu Feng nang marinig na binanggit ni Alvin si Sol. Si Sol ay isang intermediate king of gods na isang core disciple. Bukod dito, isa siya sa 3 pinakamalakas na core disciple at mas malakas kaysa sa karamihan ng mga inner elder ng Hidden Fog sect. Higit sa lahat, ang kanyang master ay isang supreme elder ng Hidden Fog sect, isa sa mga pinakamataas na opisyal sa sekta. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na tinatrato siya ni kataas-taasang elder Feng na parang apo. "Senior, ninakawan ka ba ni Sol ng auspicious pills?" Instinctively na tinawag ni Wu Feng si Sol bilang senior dahil sa nakagawian, ngunit nang maalala niya ang mga kilos ni Sol, pilit niyang binago ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Sol. Tumanggaw si Alvin. "Bakit?" Naguluhan si Wu Feng. Bilang isang intermediate king of gods, hindi niya kailangan ang mga table tasks. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang sinasabi niya, "Noon, gusto akong tanggapin ni Supreme Elder J bilang isang disipulo kaya pinapunta niya si Shi Tongming para kausapin ako, pero tinanggihan ko siya. Dahil dito, nasaktan ko ang unang disipulo ni Supreme Elder J, si Joe. Nabalitaan kong may magandang relasyon si Sol kay Joe. Kaya pinaghihinalaan kong may kinalaman ito kay Joe. Nakumpirma ko ang aking hinala nang hanapin ako ni Joe at sinabihan akong lumuhad at yumuko ng 10 milya upang magmakaawa sa kanyang Panginoon na tanggapin ako bilang isang disipulo. Kung gagawin ko iyon, nangako siyang ibabalik niya sa akin ang dalawang auspicious pills. Naiintindihan ko." Mas lalong dumilim ang ekspresyon ni Wu Feng matapos marinig ang paliwanag ni Alvin. "Junior Brother Darfield, dati, sinabi mong kailangan mong umalis sa sekta dahil sa mga agarang bagay. May kinalaman ba ito rito? Noong panahong pumunta ka sa King Descending City at nakilala mo si Langston. Si Talia na kamukha ng asawa mo." Tumanggaw si Alvin. "Tama. Matapos akong hanapin ni Joe, pumayag akong isaalang-alang ang kanyang kahilingan. Gayunpaman, umalis ako sa sekta pagkatapos noon. Sa katunayan, plano ko lamang bumalik kapag ako ay naging isang simpleng hari ng mga Diyos.
Malungkot na sinabi ni Wu Feng, sina junior brother Darfield, Joe at Sol ay mga intermediate king of gods, at sila ay medyo malakas. Sa katunayan, maihahambing sila sa mga ordinaryong advanced king of gods. Totoo ito lalo na para kay Sol. Tiwala ka ba na kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili kahit na pagkatapos mong maging isang simpleng hari ng mga Diyos? Kung hindi, mas makabubuting maghintay ka hanggang sa maging isang intermediate na hari ng mga Diyos bago bumalik sa Hidden Fog Sect. Hindi ako natatakot sa kanila kahit na isa lamang akong simpleng hari ng mga Diyos, buong kumpiyansang sabi ni Alvin, ang inaalala ko ay ang kanilang mga Panginoon. Hindi mahalaga kung ako ay isang simpleng hari ng mga Diyos o intermediate kung ang kanilang mga Panginoon ay gumawa ng hakbang laban sa akin. Ang kumpiyansang ekspresyon sa mukha ni Alvin ay napalitan ng takot nang magsalita siya tungkol sa kataas-taasang Elder Feng at kataas-taasang Elder Jay. Nang marinig ang mga salitang ito, umiling si Wu Feng at sinabing, Junior Brother Feng, masyado kang nag-iisip. Bagamat pinapabore ng dalawang Supreme Elder ang kanilang mga disipulo, imposibleng kumilos sila ng labis. Hanggat mayroon kang lakas na maihahambing kay Joe, hindi ito magiging madali para sa dalawang Supreme. Mga elder na gumawa ng hakbang laban sa iyo. Huwag mong kalimutan na mayroon pa tayong dalawang kataas-taasang elder sa Hidden Fog Sect. Alam kong ayaw mong tumanggap ng isang master, pero hindi mo alintana ang pagiging isang nominal na disipulo, di ba? Gamit ang iyong potensyal, hindi magiging mahirap para sa isa sa dalawang kataas-taasang elder na tanggapin ka. 3,714. Nominal Disciple. Bahagyang umiling si Alvin. Senior Brother Wu, sa pagkakaalam ko, hindi tinatanggap ng Supreme Elders ang mga nominal disciple. Bagamat hindi maihahambing ang mga nominal disciple sa mga tunay na disciple, natatamasa pa rin ng mga nominal disciple ang ilan sa mga benepisyo ng isang tunay na disciple. Halimbawa, ang proteksyon ng kanilang mga Panginoon lamang. Dahil dito, karamihan sa mga tao ay hindi nakakita ng saysay sa pagtanggap ng mga disipulo lamang. Sabi ni Wu Feng, pero iba ka, Junior Brother Darfield. Kapag naging isang simpleng hari ng mga Diyos ka na, kung maipapakita mo na ang lakas mo ay maihahambing kina Joe at Sol, na mga intermediate na hari ng mga Diyos, malalaman ng lahat na isa kang pambihirang henyo. Bukod pa rito, wala ka pang ang 3,000 taong gulang. Sa lahat ng mga salik na ito, walang duda na mayroon kang magandang kinabukasan sa hinaharap. Dahil dito, malamang nagagawa ng exception sina Supreme Elder Yun at Supreme Elder Wu at tatanggapin ka bilang kanilang nominal na disipulo. Tutal, magkakaroon din sila ng bahagi ng iyong kaluwalhatian sa hinaharap kahit na ikaw ay mga disipulo lamang nila sa pangalan. Lumiwanag ang mga mata ni Wu Feng habang patuloy niyang sinasabi, higit sa lahat, kapag naging nominal disciple ka na nila, mapapasailalim ka sa kanilang proteksyon. Kaya, kailangan mo lang harapin sina Sol at Joe. Tiyak na mapipigilan ng mga Supreme Elder ang isa't isa. Bukod dito, Supreme Elder. Medyo maganda ang relasyon ni Yun at ng kataas-taasang Elder Wu. Kahit sino pa ang piliin mong amo, makukuha mo pa rin ang pabor ng isa pa. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Wu Feng sa pagsasabing, sa kabilang banda, ang kataas-taasang Elder Feng ay may magandang relasyon kay kataas-taasang Elder Jay. Gayunpaman, ang relasyon ni kataas-taasang Elder Feng kina kataas-taasang Elder Yun at kataas-taasang Elder Wu ay karaniwan lamang. Sa katunayan, narinig ko na sila ay magkaribal noon. Kung tungkol sa kong binayaan na nila ang mga nakaraang sama ng loob, natatakot ako na sila lang ang may sagot dyan. Nagliwanag ang pag-asa sa mga mata ni Alvin matapos niyang marinig ang mga salita ni Wu Feng. Nang kumalma na siya, sinabi niya, para matanggap ng kataas-taasang Elder Yun o kataas-taasang Elder Wu, kailangan ko munang magpakita ng natatanging talento at potensyal. Para magawa iyon, kailangan ko munang maging isang simpleng hari ng mga Diyos, kahit papaano, para maipakita na hindi ako mas mababa kina Joe at Sol. Kaya naman, ang pinakamahalagang bagay para sa akin ngayon ay ang makalampas at maging isang panimulang hari ng mga Diyos.
May bahid ng pananabik na sumilay sa mga mata ni Alvin habang patuloy niyang sinasabi, umaasa talaga ako na magkaroon ng isang hindi inaasahang engkwentro sa banal na santuwaryo. Mas maganda pa kung makakagawa ako ng isang tagumpay dito. Huwag kang mag-alala, kapatid na Darphil. Kung hindi ka makakalusot dito, tutulungan kitang makakuha ng isang auspicious pill. Hindi naman masyadong masama ang mga koneksyon ko sa labas ng sekta. Matutulungan kitang magtanong-tanong, sabi ni Wu Feng. Maraming salamat, Senior Brother Wu, sabi ni Alvin. Pagkatapos, tiningnan niya ang estatwa sa gitna ng bulwagan at sinabing, wala pa tayong nakikitang kayamanan sa ngayon. Sa anumang kaso, kakapasok pa lang natin sa lugar kaya marami pa tayong oras. May pagkakataon pa rin akong makalusot dito. Siyempre, iyon ang pinakamainam, nakangiting sabi ni Wu Feng. Pagkatapos, sinundan niya ang tingin ni Alvin at tiningnan din ang estatwa. Maya-maya, bahagyang kumunot ang noo niya habang sinasabi, Junior Brother Darfield, parang dapat nating subukang atakihin ito. Maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng kaunting puwersa. Gamit iyon, kung mayroong. For Masayon, hindi magiging masyadong malakas ang backlash. Kailangan nating mag-ingat, seryosong sabi ni Alvin, tumayo tayo malapit sa labasan para kung may mangyaring masama, maka-address tayo. Sige. Kasabay nito, lumipad ang dalawa patungo sa labasan at tiningnan ang estatwa mula sa malayo. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Wu Feng, Junior Brother Darfield, tingnan mo ang lupa. Tumingin si Alvin sa ibaba at nakita ang hindi mabilang na pulang tuldok na nagtatagpo sa lupa, na bumubuo ng isang sapa na dumadaloy patungo sa estatwa. Kadugo nila ako. Biglang bulalas ni Wu Feng. Naamoy ni Alvin ang amoy ng dugo sa hangin mula kanina. Gayunpaman, pagkatapos lamang itong ituro ni Wu Feng ay sa kanya natuklasan na ang dugo ni na Harold at ng kanyang nakababatang kapatid ay kakaibang nagtagpo bago ito dumaloy patungo sa estatwa. Anong nangyayari? Naguguluhan si Alvin. Sa sandaling ito, nang sa wakas ay dumating ang dugo malapit sa estatwa, bumuo ito ng bilog sa paanan ng estatwa. Kasunod nito, isang pulang ilaw ang sumilay, na bumabalot sa buong estatwa. Patuloy na tiningnan ni na Alvin at Wu Feng ang estatwa na ngayon ay nababalutan ng pulang dugong liwanag. Di nagtagal, nagsimulang lumindol ang lupa. Gayunpaman, hindi nagtagal at napagtanto ng dalawa na ang estatwa pala ang marahas na umuuga. Kumislap ang pulang dugong ilaw bago ito biglang naglaho ng walang bakas sa sumunod na sandali. Sa oras na ito, nagulat si Alvin nang matuklasan niyang tila nabuhay ang estatwa. Pinanood niya ang paggalaw ng estatwa bago may umalangaw-ngaw na boses sa hangin. Maligayang pagdating sa banal na santuwaryo na aking nilikha. Ito. Gulat na gulat din si Wu Feng sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Ako si Wu Ban. Isa akong cultivator na walang sekta na nagmula sa malayong lupain. Bagamat sumama ako sa ilang puwersa noon, sa huli, mas gusto ko pa ring mag-isa, mamuhay ng malaya at walang pakialam. Matapos maging hari ng mga Diyos, ako, tulad ng maraming iba pang hari ng mga Diyos, ay kinailangang harapin ang mga kapigatian sa langit na dumarating kada 1,000 taon. Kaya naman, hindi ako nang ahas na mag-relax o magpabeya sa aking paglilinang. Dumaan ako sa sunod-sunod na paghihirap habang patuloy kong pinapalakas ang aking lakas. Sa buhay ko, wala akong mga kaibigan at hindi rin ako tumanggap ng kahit sinong disipulo. Namuhay ako ng walang hadlang. Maituturing na kahanga-hanga na nakarating ako sa ngayon ng walang anumang isa na maaasahan. Sa anumang kaso, 30 taon bago ko nilikha ang banal na santuwaryo na ito, mayroon akong premonition na hindi ako makakaligtas sa susunod na kapigatian. Dahil dito, nilikha ko ang lugar na ito para sa taong mapapahamak na mapadpad sa lugar na ito. Natapos ang buhay ko noong ako ay isang simpleng tao pa lamang. Emperador ng mga Diyos. Matapos makinig sa mga salita ng estatwa, nagpalitan ng tingin sina Alvin at Wu Feng. Nakita nila ang pananabik sa mga mata ng isa't isa ngayong nakumpirma na ang banal na santuwaryo ay talagang iniwan ng isang emperador ng mga Diyos. Kahit na ang emperador ng mga Diyos ay isang tagapagsaka na walang sekta, ang mga kayamanan ay
Ang mga bagay na taglay niya ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Patuloy na nagsalita ang estatwa. Ginamit ko lahat ng aking mga banal na bato para mapanatili ang banal na santuwaryo na ito, kaya kung pupunta ka rito na umaasang makahanap ng mga banal na bato, labis kang mabibigo. Ang tanging naiwan ko na lang ay ang aking mga kayamanan, kasama na ang aking kilalang banal na artifact na sumama sa akin sa loob ng maraming taon. Ang banal na artifact ay nasa proseso na ng pagsilang ng isang kaluluwa. Nakakalungkot na hindi ko makita ang buong kaluluwa nito. Isa rin ito sa pinakamalaking pinagsisisihan ko. Bukod sa mga kayamanan, naiwan ko rin ang aking mga pamamaraan sa paglilinang. Ang pinakamahusay sa mga ito ay ang pamamaraan ng paglilinang na nasa antas emperador. Ang pamamaraang ito ang nakatulong sa akin na maging isang emperador ng mga Diyos. Siguro, kung mayroon pa akong ilang libong taon, magagawa kong maging isang intermediate emperor of gods. Sayang, ang heavenly tribulations ay walang hinihintay. Ang bilis ko ng pag-unlad ay kulang pa rin sa heavenly tribulations. Sige, titigil na ako sa pag-uusap tungkol sa mga bagay na ito at dumiretso na ako sa punto. Matagal na akong nag-iisa kaya wala akong makausap kahit na iyon ang gusto ko. Ngayon na nakatitig na ako sa kamatayan, hindi ko maiwasang magsalita ng mas madalas kaysa dati. Pagkatapos makapasok sa banal na santuwaryo, may dalawang landas patungo sa magkaibang lugar. Gayunpaman, ang dalawang destinasyon ay mukhang pareho. Kung dalawang tao ang maglalakbay sa bawat landas, ang unang mag-a-activate ng estatwa ay bibigyan ng pagkakataong makuha ang mga bagay na naiwan ko rito. Para naman sa ibang tao na hindi. Kung unang ay activate ang estatwa, siya ay sapilitang ay teleport palabas ng Divine Sanctuary. Ang aking mga ari-arian ay nasa kaibuturan ng banal na santuwaryo. Magbubukas ako ngayon ng isang espasyong daanan na magdadala sa iyo doon. Sa sandaling ito, biglang sinaksak ng estatwa ang espadang nasa kanyang kamay. Kasunod nito, isang madilim na vortex, katulad ng nasa pasukan, ang lumitaw sa kawalan. Isang ngiti na puno ng kawalang kasiyahan ang sumilay sa mukha ni Wu Feng nang sabihin niya, ibig sabihin, si Killian ay na-teleport palabas ng lugar na ito, tama ba? Siguro nga. Bahagyang tumango si Alvin habang nakatingin sa madilim na vortex ng may masalimuot na tingin. Sino ang mag-aakala na aksidente nating maa-activate ang estatwa at magkakaroon ng pagkakataong makuha ang mga kayamanan sa lugar na ito? Masayang tumawa si Wu Feng. Tiyak na magsusuka ng dugo si Killian kung malalaman niya ito. Sa destinasyon ng kabilang landas sa banal na santuwaryo. Si Killian at ang kanyang kasama na kanina pa umaatake sa estatwa ay nagulat at natakot nang makita nilang nabubuhay ang estatwa. Buhay pa ba ang estatwa? 3,715. Mas maaga. Si Killian at ang kanyang kasama ay naglakbay sa kabilang landas patungo sa isang maluwang na bulwagan na katulad ng kinaroroonan nina Alvin at Wu Feng. Katulad ng kabilang bulwagan, mayroon ding estatwa sa gitna ng bulwagan. Nang sinubukan ni Killian na siyasatin ang estatwa gamit ang kanyang banal na kamalayan, natuklasan niya na wala itong saysay. Sandali siyang nagatubili na atakihin ang estatwa dahil sa takot sa mga kahihinatnan nito. Kaya naman, sinubukan niyang atakihin ng mahina ang estatwa gamit ang kanyang banal na enerhiya. Natuklasan niya na walang gumagalaw at maging ang kanyang naharangan ng divine energy. Kasunod nito, matapos matiyak na ligtas na, sinalakay ni Killian at ng kanyang kasama ang estatwa gamit ang kanilang buong lakas. Sayang, wala pa ring gumagalaw. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong bumalik? Dahil ibinuhos na nila ang lahat sa pag-atake sa estatwa at walang naging resulta, nagpasya silang bumalik. Gayunpaman, ilang hakbang pa lamang sila sa daan nang maramdaman nila ang isang puwersang hamarang sa kanilang daan. Parang wala nang balikan. Sa ganitong mga pangyayari, si Killian at ang kanyang kasama ay tanging ang lumingon at muling tumingin sa estatwa bago subukang maghanap ng mga pahiwatig kahit saan. Nang sa wakas ay nabuhay ang estatwa, natural lamang na nagulat at natakot si Killian at ang kanyang kasama. Paano nabubuhay ang isang estatwa? Magkapareho ang mga landas, destinasyon, at mga paraan ng pag-activate. Sayang, naiwan ka.
Ang masasabi ko lang ay wala kang kapalaran sa akin, Buban. Gayunpaman, dahil nakarating ka na rito, hindi kita basta-basta hahayaang umalis. Kailangan ko man lang magpakilala para sa kagandahang loob. Ang pangalan ko ay Wuban, at ako ay isang sectless cultivator mula sa Eastern Ridge Mansion. Nasa ilang puwersa ako noon. Inulit ng estatwa ang mga bagay na sinabi nito kina Alvin at Wolfeng kanina, maliban sa ilang bahagyang pagkakaiba. Natapos ang buhay ko noong ako ay isang panimulang emperador ng mga Diyos. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Killian at ng kanyang mga kasama nang marinig nila ang mga salitang walang tadhana. Dahil dito, alam nilang nawala na sa kanila ang pagkakataong ito. Masyado silang mabagal, at naunahan sila ng kabilang grupo. Paaalisin kita sa lugar na ito ngayon, sabi ng estatwa bago itinutok ang kanyang espada sa ere. Isang madilim na ambon ang lumitaw, hinihila si Killian at ang kanyang kasama papasok dito. Hindi ako aalis sa banal na santuwaryo. Natural na nag-aatubiling umalis si Killian. Sinubukan niyang labanan ang puwersang humihila, ngunit ang madilim na vortex ay napakabilis. Hindi lang iyon, bigla itong gumalaw, binalot si Killian at ang kanyang kasama sa bilis ng liwanag at dinala sila palabas ng banal na mansyon. Nang ilabas si Killian at ang kanyang kasama, nakita nilang sarado ang pinto ng banal na santuwaryo. Hindi lang iyon, wala na rin ang 5 susi. Sus Mariosep. Mura ni Killian. Tumayo siya at kinatok ang mga pinto, umaasang mabubuksan ang mga ito. Gayunpaman, kahit gaano pa kalakas ang kanyang puwersa, hindi pa rin ito gumalaw. Ang ekspresyon ni Killian ay lubhang hindi magandang tingnan sa sandaling ito. Unti-unti niyang pinakalma ang kanyang nag-aalab na emosyon habang iniisip niya sa sarili, ang estatwa ay tiyak na sa taong lumikha ng banal na santuwaryo. Bukod dito, siya ay isang simpleng emperador ng mga Diyos. Nakaramdam ng pagkabalisa si Killian nang maisip niya ito. Nakikita na niya ang mga mahahalagang kayamanan na nasa isang simpleng banal na santuwaryo ng emperador ng mga Diyos. Dahil may unang nag-activate ng estatwa, si Young Master Harold ba iyon? Siguradong si Young Master Harold iyon, tanong ni Killian habang kumikinang ang kanyang mga mata. Dahil hindi nakilala ni Killian sina Wolfeng at Alvin, makatuwiran na ang landas na tinahak ni Harold ay ang tinahak ni Wolfeng at Alvin. Kung magkikita ang apat na iyon, wala siyang duda sa magiging resulta, tiyak na mamamatay sina Wolfeng at Alvin. Bumantong hininga si Killian. Ngumiti siya ng mapait habang inilalahad ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang spatial ring upang tingnan ang soul pearl ni Harold na nakuha niya kanina. Gayunpaman, hindi nagtagal at natigilan ang kanyang ekspresyon. Paano ito nangyari? Nabasag ang soul pearl ni Harold. Pinamatay na si Batang Master Harold. Anong nangyari? Hindi maintindihan ni Killian kung paano namatay si Harold. Si Yishan at ang kanyang kasama ay tiyak na walang laban kay Young Master Han at sa kanyang kasama. Tinambangan ba si Young Master Han ang kanyang nakababatang kapatid? Gayunpaman, kaya ba ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang talagang pagtataksil sa kanya? Labis na malungkot ang ekspresyon ni Killian. Hindi mahalaga kung ako ay inilipat palabas at nakuha ni Young Master Han ang kayamanan doon. Siya ang aking nakababatang tiyuhin kung tutuusin. Gayunpaman, kung tinambangan siya ng nakababatang kapatid ni Young Master Harold at pinatay siya para sa mga kayamanan, hindi ko siya hahayaang makalusot. Sayang lang at hindi ko masabi sa lolo ko ang tungkol sa Divine Sanctuary dahil sa Devil Heart's Blood Oath. Pero, kaya kung gumawa ng kwento tungkol sa batang lalaking iyon na pumatay kay Young Master Han. Dahil dyan, kahit bumalik pa siya sa Flying Dragon Sect, hindi maganda ang magiging resulta. Dahil doon, nilisan ni Killian at ng kanyang kasama ang individual na kaharian at bumalik sa Profound Energy Land. Inilabas niya ang kanyang King-grade flying ship at lumipad patungo sa 10,000 Devil Sect nang may pinakamataas na bilis. Kasabay nito, nagpadala siya ng mensahe kay Zack, ang kanyang lolo. Lolo, patay na ang disipulo ng nakababata mong kapatid na si Harold. Agad na sumagot si Zack, ang kataas-taasang elder ng 10,000 Devil Sect, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ka pwedeng basta-basta magbiro tungkol sa mga ganitong bagay.
Kapag narinig ito ng iyong nakatatandang lolo, magagalit siya. Higit sa lahat, paano ka nang ahas na lumabas ulit ng palihim? Nasaan ka? Ibalik mo ang iyong sarili. Umuwi ka na agad, buwisit. Sa kabila ng malupit na tono, malinaw na nagmamalasakit si Zack kay Killian. Mapait na ngumiti si Killian habang sumasagot, Lolo, hindi ko masasabi sa iyo kung saan ako nanggaling simula nang manampa ako sa sumpa ng dugo ng puso ng dyablo. Gayunpaman, nakilala ko talaga si Harold, at nagpalitan pa kami ng Soul Pearl. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Nabasag na ang Soul Pearl ni Harold. Matagal bago sumagot si Zack, paano mo malalaman kung hindi mo pa siya nakikilala noon? Matapos kong sabihin sa kanya na ako ay mula sa 10,000 Devil Sect, nahulaan niya ang pagkakakilanlan ko dahil kahawig ito ng larawan mo noong bata ka pa na nakasabit sa silid ng kanyang amo, sabi ni Killian. Maghintay ka muna sandali. Si Zack, ang intermediate na Panginoon ng mga Diyos, ay nakaramdam ng ginhawa at pagkabalisa sa sandaling ito. Nagngingit-ngit siya at nagpadala ng mensahe sa kanyang nakatatandang kapatid na siyang Panginoon ni Harold. Nakatatanda kong kapatid, may nangyari ba kay Harold? Mabilis na dumating ang tugon. Paano mo nalaman, nakababatang kapatid? Patay na ang aking disipulo. Iniimbestigahan ko na ngayon ang kanyang pagkamatay. Kakausapin kita kapag tapos na ako. Senior brother, mapait na ngumiti si Zack. Napansin niyang hindi kasing kalmado ng dating ang kanyang nakatatandang kapatid. Naisip ni Zack, mabuti pang huwag ko nang banggitin pa ang sinabi ni Killian. Tutal, hindi ko pa makumpirma kung totoo ito. Hihintayin ko munang bumalik ang batang yun. Samantala, matapos magbukas ng daan ng estatwa, sina Alvin at Wu Feng ay pumasok sa panloob na santuwaryo ng banal na santuwaryo. Ang panloob na santuwaryo ay kung saan iniwan ni Wu Ban, ang panimulang emperador ng mga Diyos, ang kanyang mga ari-arian. Sabi ni Wu Ban, nandito ang kanyang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa. Tila na pagdesisyonan niyang harapin ang heavenly tribulations nang walang tulong noon, sabi ni Wu Feng habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Halos hindi siya nakaligtas sa nakaraang kapigatian at kayang pagalingin ang kanyang mga pinsala bago ang susunod na kapigatian. Kaya naman, alam niyang hindi siya makakaligtas. Kaya naman, kahit ano pa ang gawin niya, pareho lang ang magiging resulta. Dahil doon, malamang naisip niyang mas makabubuting iwanan na lang ang lahat. Tutal, kung sakaling. Dahil dala niya ang kanyang kilalang divine artifact, na nasa proseso ng panganganak ng isang kaluluwa, masisira lang ito sa tribulation, sabi ni Alvin, na nagtataglay ng isang kilalang divine artifact na may kumpletong kaluluwa. Ang kaluluwa ay ipinanganak mula sa kilalang banal na artifact. Kung isasaalang-alang kung gaano siya kalungkot, tiyak na tinatrato niya ang kaluluwa na parang kanyang anak, buntong hininga ni Alvin nang maalala niya ang mga salita ni Wu Ban. Naalala niya na ang boses ni Wu Ban ay naging malumanay nang magsalita si Wu Ban tungkol sa kaluluwa na halos nabuo. Ang tono ni Wu Ban ng oras na iyon ay parang isang amang nagsasalita tungkol sa kanyang anak. 3,716. Isang kilalang banal na artifact. Lumiwanag ang mga mata ni Wu Feng nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, bahagyang lumabo ang mga ito nang sumulyap siya kay Alvin. Natural na napansin ni Alvin ang reaksyon ni Wu Feng. Nakangiti niyang sinabi, Senior Brother Wu Feng, kung mahahanap natin ang kitang-kitang banal na artifact, makukuha mo na ito. Junior Brother Darphil. Natigilan si Wu Feng. Nahiya siya na hinanggad niya ang kilalang banal na artifact habang si Alvin ay walang pag-iimbot. Dahil sa kanyang pagkakasala, sa kabila ng kanyang pagnanais, sinabi niya, Junior Brother Darfield, hindi mo kailangang gawin iyon. Matapos makita ang sinseridad ni Alvin, iwinaksi ni Wu Feng ang kanyang pagnanais at sinabing, maging patas na lang tayo. Kung sino man ang pinakamalaki ang kontribusyon ay dapat magkaroon ng kilalang banal na artifact. Sa mga salita ni Wu Feng, tiyak na mas karapat-dapat kay Alvin ang kilalang banal na artifact. Hindi lamang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, kundi malaki rin ang naitulong ni Alvin noong sila ay nandito. Taliwa sa inaasahan ni Wu Feng, mariing umiling si Alvin at sinabing, Senior Brother Wu, nakapagdesisyon na ako.
Dapat ay nasa iyo ang prominenteng banal na artifact. Bukod pa rito, kung hindi dahil sa iyo, wala ako rito. Isa lang ang kahilingan ko. Maaari mo bang hayaan akong magkaroon ng unang pumili ng mga kayamanan? Siyempre, hindi iyon problema. Gayunpaman, pakiramdam ko ay sinasamantala kita. Malamang na walang maihahambing na kayamanan dito sa kilalang banal na artifact na may kalahating kaluluwa, sabi ni Wu Feng. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Senior Brother Wu, determinado ako. Dahil nasabi ko na, hindi ko nababaguhin ang isip ko. Sa iyo na ang kilalang banal na artifact, at pipili muna ako ng 3 kayamanan, matatag at same time na sabi ni Alvin, hindi na kailangang sabihin, kung hindi natin mahanap ang kilalang banal na artifact, ang kasunduang ito ay magiging kawalan. Gaya ng sabi ko, Senior Brother Wa, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong pumunta rito. Walang pagnanais si Alvin para sa kilalang banal na artifact hindi dahil mayroon na siyang sariling kilalang banal na artifact. Kung tutuusin, maaari niya sanang itago ito para sa kanyang pamilya at mga kaibigan o ipagpalit sa isang bagay na may katumbas na halaga. Ang mga kilalang banal na artifact ay napakahalaga kaya't maaari itong ipinagpalit para sa iba't ibang bihirang kayamanan. Bukod dito, totoo na kung wala si Wu Feng, wala siya rito. Gayunpaman, determinado siyang dapat magkaroon si Wu Feng ng kilalang banal na artifact dahil kung hindi dahil kay Wu Feng, hindi siya makakapunta sa banal na santuwaryo. Dahil may utang na loob kay Wu Feng, isa rin itong paraan para mabayaran ang kanyang biyaya. Perpekto ito para sa isang taong tulad niya na ayaw umutang ng pabor sa iba. Sabi ni Wu Feng nang may ngiti na parang pilyo, Junior Brother Darfield, hindi mo na kailangang isipin pa ito ng ganito. Napagdesisyonan kong dalhin ka rito dahil pakiramdam ko ay sinamantala kita sa pamamagitan ng pagpapalit ng 2 auspicious pills para sa isang pangkaraniwang divine artifact. Bukod dito, kahit pumili ako ng ibang kasama, maaaring hindi sila kasing magaling ka. Swerte ko na ikaw ang partner ko. Kung iba yan, malamang napatay na ako at ang nakababata niyang kapatid, pati na rin ang kung sino pa mang dinala ko. Tahimik lamang na tiningnan ni Alvin si Wu Feng na may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Kalaunan, wala nang nagawa si Wu Feng kundi ang ibigay ito sa kanya. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Gayunpaman, gusto ko pang magdagdag ng 2 pang kondisyon bago ako sumang-ayon sa iyo. Ano iyon? Tanong ni Alvin, habang nakikinig ng mabuti. Same time na sinabi ni Wu Feng, kahit na hindi natin mahanap ang kilalang banal na artifact, maaari ka pa ring pumili muna ng 3 kayamanan. Sige. Tumango si Alvin. Tutal, plano niyang piliin ang mga kayamanan batay sa pangangailangan, hindi sa halaga nito. Dahil dito, hindi matatalo si Wu Feng. Nang makitang pumayag si Alvin, nagpatuloy si Wu Feng sa pagsasabing, kung matagpuan natin ang kitang-kitang banal na artifact, makukuha ninyo ang lahat ng kayamanan dito. Ayoko ng mga iyon. Nagulat si Alvin sa pangalawang kondisyon ni Wu Feng. Nakangiti siyang sinabi, hindi mo kailangang maging ganito katindi, Senior Brother Wu. Maraming bagay dito, at hindi ko naman kailangan lahat. Kukunin ko lang ang kailangan ko, at ang iba ay sa iyo na. Ano sa tingin mo? Kahit hindi mo na kailangan ang mga iyon, pwede mo pa rin itong ipagpalit sa iba. Kung hindi ka sasang-ayon, hindi ko makukuha ang kitang-kitang banal na artifact, sabi ni Wu Feng. Sinubukan ni Alvin na kumbansihin si Wu Feng na huwag gawin iyon, ngunit wala itong silbi. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi ang sumagot, sige, sang-ayon ako. Sige. Tara na. Kung hindi ako nagkakamali, malapit nang lumitaw ang mga balakid ngayong nasa inner sanctuary na tayo. Pagkatapos nating malampasan ang mga balakid, makukuha na natin ang mga kayamanan. Bagamat ito ang unang pagkakataon na pumasok si Wu Feng sa isang divine sanctuary, nabasa niya ang tungkol sa mga ito mula sa sinaunang memory jade slip sa Hidden Fog Sect. Sa oras na ito, bumukas ang malalaki at nakasisilaw na mga pintuan ng panloob na santuwaryo, na nagpapakita ng isang malaki at marangyang bulwagan.
Pagkatapos nilang dumaan sa mga tarangkahan, nakita nila ang isang bilog na pormasayon na may diametrong mga 10 metro na pinapagana ng mga banal na bato. Ang enerhiya mula sa mga banal na bato ay umikot sa mga bato. Pagkatapak pa lang nina Alvin at Wolfeng sa formation, sandaling nayanig ito. Pagkatapos, ang buong lugar, kasama na ang nakasisilaw na mga pintuan, ay lumubog sa lupa. Maya-maya pa, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na nakatayo sa isang tigang na lupain. Pagkatapos, nakita nila ang isang pamilyar na figure sa hangin. Ito ay isang projection na iniwan ni Wuban. Maya-maya pa, umalangaw-ngaw sa ere ang pamilyar na boses ni Wuban. Huwag mong sayangin ang oras mo. Ang formation na iniwan ko ang bubuo ng mga angkop na balakid pagkatapos kong matukoy ang bilang ng mga tao rito at ang kanilang mga cultivation base. Kung mas malakas ka, mas maraming balakid ang malalagpasan mo. Para makuha ang pinakamahalagang bagay dito, ang prominenteng divine artifact, kailangan mong malampasan ang lahat ng balakid. Hindi na kailangang sabihin, ang mga balakid ay hindi magiging madaling malampasan. Noong nabubuhay pa ako, walang sino man sa Eastern Ridge Mansion ang nakayanan ang lahat ng balakid. Gayunpaman, kung ikaw ay isang Emperor of Gods, ang mga balakid ay parang isang lakad lang sa parke para sa iyo. Tutal. Isa lamang akong simpleng emperador ng mga Diyos. Kasunod nito, isang di nakikitang enerhiya ang lumitaw at umihip laban kina Alvin at Wolfeng na parang banayad na simoy ng hangin. Kaya may dalawang tao. Ang isa ay isang panimulang hari ng mga Diyos, at ang isa naman ay isang mas mataas na antas ng Diyos. Good luck! Dahil doon, unti-unting naglaho ang dating ni Wuban. Ang mga balakid ay natutukoy sa bilang ng mga tao at sa kanilang mga cultivation base. Natigilan sina Alvin at Wolfeng. Gayunpaman, natuwa sila nang makabawi sila ng katinoan. Junior Brother Darfield, batay sa iyong mga kakayahan, magiging madali para sa iyo na malampasan ang lahat ng mga balakid. Tiwala na sabi ni Wolfeng, gayunpaman, hindi ko inaasahan na kakailanganin nating harapin ang mga balakid ng magkahiwalay. Gayunpaman, tila kailangan ko ulit kayong samantalahin para matulungan akong makuha ang kilalang banal na artifact. Hindi ko. Alam ko kung malalampasan ko ang lahat ng balakid. Sana tama ka, Senior Brother Wu, sabi ni Alvin. Bagamat may kumpiyansa siya, hindi niya alam kung ano ang magiging balakid para sa isang advanced na Diyos. Kaya naman, mahinhin siya sa kanyang mga salita. 3,717. Junior Brother Darfield, gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. Kahit na malampasan mo man ang lahat ng balakid at makuha ang kilalang banal na artifact o hindi, ang pangako ko sa iyo ay hindi kailanman magbabago, seryosong sabi ni Wolfeng, susubukan ko rin ang aking makakaya upang makuha ang mga kayamanan para sa iyo. Kahit na ordinaryo lang ang mga kayamanan, mahalaga pa rin ang mga ito dahil naiwan ang mga ito ng isang emperador ng mga Diyos. Senior Brother Wu, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kung hindi mo malalampasan ang isang balakid, huwag kang mag-atubiling sumuko. Hindi natin alam kung ang mga balakid ay nagbabanta sa buhay o hindi, sabi ni Alvin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wolfeng nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Sa sandaling ito, sa pilitang pinaghiwalay ang dalawa ng isang puwersa ng pulisya. Dahil dito, alam nilang nagsimula na ang lahat. Junior Brother Darfield, kikilos kami ng naaayon. Kung masyadong mahirap, susuko na lang kami, mabilis na sabi ni Wolfeng. Sige. Tumanggaw si Alvin. Kasunod noon, nawala na lang bigla ang dalawa. Bagamat maraming taon nang namatay ang panimulang emperador ng mga Diyos, hindi pa rin nila kayang labanan ang puwersang nagtulak sa kanila palayo. Dahil dito, napagtanto nila ang kalawakan ng kapangyarihan ng isang emperador ng mga Diyos. Swoosh! Sa oras na ito, si Killian at ang mga nasa katanghaliang gulang ay lumilipad patungo sa 10,000 Devil Sect sakay ng King Grade flying ship sa bilis ng isang maunlad na hari ng mga Diyos. Dati, si Killian ay naglakbay patungo sa Divine Sanctuary sa bilis ng isang simpleng hari ng mga Diyos. Ngayong ang bilis ng lumilipad na barko ay 10 beses na mas mabilis kaysa dati, 3 araw at 3 gabi na lang ang itinagal nila bago makarating sa 10,000 Devil Sect. Lolo.
Hinanap ni Killian ang kanyang lolo, si Zack. Isang Supreme Elder ng 10,000 Devil Sect, pagkabalik niya sa 10,000 Devil Sect. Matanda na si Zack. Gayunpaman, mukhang bata pa siya sa kabila ng kanyang puting buhok at puting kilay. Sa katunayan, mas mukha siyang nasa katanghaliang gulang na lalaki at maituturing pa nga siyang ama ni Killian. Nakasuot siya ng asul na roba. Matangkad at matipuno siya tulad ni Killian. Si Killian ay kahawig ni Zack. Ang pinakamarami. Kahit ang anak ni Zack at ang panganay nitong apo na si Pojen, ay hindi niya gaanong kamukha. Marahil, dahil sa kadahilanang ito kaya labis niyang minahal si Killian at pinrotektahan at iningatan si Killian sa tabi nito simula pa noong bata pa si Killian. Dati, nang matuklasan ni Zack na palihim na nakatakas si Killian mula sa 10,000 Devil Sect, labis siyang nabalisa kaya't nagreklamo pa siya sa sect leader ng 10,000 Devil Sect, dahilan para parusuhan ng sect leader ang mga elder at disciple na nagbabantay sa pasukan ng sect dahil sa kapabayaan sa tungkulin. Brat! Ang tapang-tapang mo talaga. Paano ka nang ahas na lumabas ulit pagkatapos kang parusuhan dati dahil sa pag-iwas mo? Mukhang hindi ka natuto. Pagalit na sabi ni Zack nang makita niya si Killian. Gayunpaman, hindi maitago ang pagmamahal sa mga mata nito nang tumingin siya kay Killian. Natural lang na hindi natatakot si Killian kay Zack. Alam niyang may malasakit ang lolo niya sa kanya. May isang mahalagang bagay na kailangang harapin ngayon kaya tiningnan niya si Zack at malungkot na sinabi, "Lolo, patay na talaga si Harold." Hindi ako nagbibiro. Namatay siya ilang sandali matapos kaming maghiwalay ng landas. Tingnan mo, ito ang kanyang perlas ng kaluluwa. Inilabas niya ang nabasag na perlas ng kaluluwa mula sa kanyang spatial ring bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, bago pa ito nabasag, nagpadala na ako ng mensahe sa kanya. Maayos naman siya noong mga panahong iyon. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Naging malungkot din ang ekspresyon ni Zack. Killian, alam mo kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. Magkalapit kami ng lolo mo kaya hindi mo ito maaaring pagsisinungalingan. Umiling si Killian. Seryoso niyang sinabi, "Lolo, alam kong pilyo ako, pero alam ko ang limitasyon ko. Hindi ako magsisinungaling o magbibiro tungkol sa mga bagay na tulad nito. Simula bata pa ako, alam kong maganda ang relasyon ninyo ng nakatatandang lolo. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Malungkot ang ekspresyon ni Zack sa sandaling ito. Sinabi ni Killian ang may seryosong ekspresyon sa mukha, "Lolo, noong palihim akong lumabas kanina, pumunta ako sa isa sa mga lungsod sa paligid at nagsagawa ng isang misyon kasama ang isang grupo ng mga tao. May natuklasan kaming mahalagang bagay. Sa madaling salita, 5 lang sa amin ang nakaligtas. Pagkatapos, nanumpa kaming 5 sa panunumpa sa dugo ng puso ng Diablo na hindi ibunyag ang aming natagpuan, at pinapayagan lamang kaming magdala ng isang kasama na ang mga base ng cultivation ay hindi mas mataas kaysa sa mga simpleng hari ng mga Diyos. Pagkatapos, nangako kaming magkikita muli sa loob ng 3 buwan upang galugarin ang lugar na aming natagpuan. Kailangan din naming gawin ang aming. Ang mga kasama ay nanunumpa sa panunumpa ng dugo ng puso ng Diablo na hindi isisiwalat ang aming natuklasan. Kaya nga sinabi kong hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang tungkol sa aking kinaroroonan. Natural lamang na hindi isiniwalat ni Killian ang banal na santuwaryo o ang lokasyon nito dahil sa panunumpa sa dugo ng puso ng Diablo. Mamamatay lamang siya kung lalabagan niya ang panunumpa. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi baguhin ng kaunti ang kwento. Si Harold ay isa sa 5 nakaligtas. Hindi ko siya nakilala, at hindi niya ako masyadong tiningnan noong una. Bukod pa rito, lahat kami ay gumamit ng mga peking pangalan. Nagkakilala lang kami kalaunan nang mapagtanto niya na kamukha ko ang binata sa larawan sa silid ng kanyang amo. Pagkatapos niya akong Zane. Palabas, doon namin natuklasan ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Doon ko nalaman na siya si Harold, ang pinakabata at pinakamamahal na disipulo ng nakatatandang tiyuhin. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Tanong ni Zack. Sumagot si Killian, matapos magkakilala, iminungkahi niya na magsanib puwersa tayo para maalis ang kompetisyon. Nagawa naming lahat maliban sa 2 tao.
Pagkatapos noon, hinabol ni Harold at ng isang binata na nakapula, na tinawag niyang Junior Brother Chen, ang dalawang tao. Di nagtagal pagkatapos noon, natuklasan ko. Nabasag ang soul pearl ni Harold. Dahil wala akong mapapala sa pananatili, nagmadali akong bumalik dito para magulat sa iyo. Mahina ang boses na tanong ni Zack, gaano kalakas ang dalawang nakaligtas? Napatay ba nila si Harold? Nang marinig ito, mariing umiling si Killian. Imposible. Bakit? Lolo, ang dalawang iyon ay mula sa Hidden Fog Sect. Isa sa kanila ay si Yishan, pero sigurado akong hindi iyon ang tunay niyang pangalan. Ang lakas ni Yishan ay halos kapareho ng sa akin, parehong cultivation base at comprehension skills. Nakita ko lang siyang may primitive divine artifact, pero kahit na mayroon siyang mediocre banal na artifact, matatalo lang siya sa akin kung maglalaban kami. Sa lakas ni Harold, hindi magiging madali para kay Yishan na patayin si Harold kahit na mayroon siyang katamtamang banal na artifact. Higit sa lahat, ang nakababatang kapatid ni Harold, na dinala ni Harold bilang kasama, ay kasing lakas ni Harold. Kaya, ito ay imposibleng mapatay ni Yishan si Harold. Buong kumpiyansang sabi ni Killian. Hindi ba't sinabi mong may kasama rin ang disipulo ng Hidden Fog Sect? Kumunat ang noo ni Zack. Pwede na lang nating baliwalain ang taong iyon, mapanghamak na sabi ni Killian, isa lamang siyang maunlad na Diyos. Kahit ang isang ordinaryong hari ng mga Diyos ay madaling makapatay sa kanya, lalo na ang mga taong katulad ko, ni Harold, at ng kanyang nakababatang kapatid. Isang advanced na Diyos. Kumunat ang noo ni Zack. Base sa narinig ko kamakailan, mayroong isang advanced na Diyos sa Hidden Fog Sect na kayang pumatay ng mga simpleng hari ng mga Diyos. Sa katunayan, ang taong pinatay niya sa Extreme Martial Arena ay ang pangalawang disipulo ng isang Inner Elder ng Hidden Fog Sect. Narinig ko na rin yan, walang pakundangang sabi ni Killian, kahit na totoo yan, siguradong pabaya ang pangalawang disipulong iyon. Sa tingin ko, Tefeng ang pangalan niya, hindi ko sana siya narinig kung hindi dahil sa insidenteng iyon. Ibig sabihin, isa lamang siyang ordinaryong simpleng hari ng mga Diyos. Pamilyar si Killian sa mga sikat na kababalaghan ng Hidden Fog Sect. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Tefeng noon. Maliwanag na si Tefeng ay isa lamang hindi kapansin-pansing disipulo sa Hidden Fog Sect. Gayunpaman, hindi natin maaaring palampasin ang bagay na iyon. Kung hindi, paano nangyari iyon kay Harold? Umiling si Zack. Lumalim ang kanyang kunot noo habang pinag-iisipan ang bagay na iyon. Lolo, pinaghihinalaan ko na si Harold ay pinagtaksilan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa palagay ko ay pinatay siya ng kanyang nakababatang kapatid, ipinahayag ni Killian ang kanyang haka-haka. 3,718. Ang pangalan niya ay Hermie Chen. Matapos magkakilala, ipinakilala ni Harold ang binata na nakapula kay Killian. Sige, kakausapin ko agad ang lolo mo. Medyo balisa at balisa siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Zack at nagpadala ng mensahe sa kanyang nakatatandang kapatid sa Flying Dragon Sect. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay dating kilalang prodigy ng 10,000 Devil Sect bago sumali sa Flying Dragon Sect. Bagamat hindi itinuring na namumukod tangi ang kanyang talento pagkatapos sumali sa Flying Dragon Sect, siya ay nagawa pa ring maging isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Hindi naman madaling maging isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Kailangang maging isang Lord of Gods ang isa para maging isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Ang pangalan ng nakatatandang kapatid ni Zack ay Tyson Kane. Katulad ni Zack, isa rin siyang matandang lalaki na may mukhang bata. Gayunpaman, hindi tulad ng matangkad at matipunong si Zack, si Tyson Kane ay may katamtamang pangangatawan at mas tahimik. Hermie. Natigilan si Tyson Kane matapos marinig ang mensahe ni Zack na naglalaman ng mahahalagang impormasyon. Dati, wala siyang makitang anumang pahiwatig kahit na matapos ang maraming pagsisikap na imbestigahan ang bagay na ito. Nakatatanda kong kapatid, medyo pilyo ang apo ko, pero alam niya ang limitasyon niya. Naniniwala ako sa sinabi niya, sabi ni Zack.
Tutal, hindi pa naman nakikilala ni Tyson Kane si Killian, at minsan ay nagrereklamo rin siya kay Tyson Kane kung gaano kapilyo at kahindi maaasahan si Killian. Kaya naman, siya ay nag-aalalang baka pagdudahan ni Tyson Kane ang mga salita ni Killian. Alam kong lagi kang metikuloso sa lahat ng iyong ginagawa, at nagtitiwala ako sa iyong paghatol, nakangiting sabi ni Tyson Kane. Gayunpaman, nawala ang kanyang ngiti habang patuloy niyang sinasabi, sa katunayan, pagkatapos ng aking investigasyon, nalaman kong umalis si Harold kasama si Hermie. Gayunpaman, patay na rin si Hermie. Bukod pa rito, batay sa timeline, mas nauna siyang namatay kaysa kay Harold. Iyon lang ang nalaman ko. Walang kahit anong clue. Ang impormasyong ibinigay mo sa akin ay tumutugma sa ilan sa mga impormasyong natagpuan ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zack nang marinig ang sagot ni Tyson Kane. Napansin ni Killian ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang lolo kaya nagtanong siya, anong nangyayari, lolo? Sumulyap si Zack kay Killian at sinabing, kinumpirma lang ng lolo mo na patay na rin si Hermie. Sa katunayan, namatay siya bago namatay si Harold. Nagulat at nalito si Killian. Hindi niya inaasahan na mamamatay si Hermie. Tutal, kumbinsido siya na pinatay ni Hermie si Harold matapos patayin nina Harold at Hermie ang dalawang iyon mula sa Hidden Fog Sect. Para sa kanya, tiyak na pinagtaksilan ni Hermie si Harold dahil sa kasakiman. Gayunpaman, simula nang mamatay si Hermie, ano nga ba ang eksaktong nangyari? Maaari kayang matapos nilang patayin ang dalawang disipulo mula sa Hidden Fog Sect, sila ay napatay ng mga balakid. Agad na natigilan si Killian na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Muntik na niyang masira ang Devil Heart's Blood Oath. Tinaas ni Zack ang isang kilay habang nakatingin kay Killian at nagtanong, ano ang pangalan ng Advanced God mula sa Hidden Fog Sect? Hindi maiwasan ni Zack na maramdaman na ang Advanced God ay ang napakalaking talento at Advanced God na lumitaw kamakailan sa Hidden Fog Sect. Ang disipulong iyon pa nga ang naging unang Advanced God na naging core disciple ng Hidden Fog Sect sa loob ng 10,000 taon. Hindi ko alam ang pangalan niya. Umiling si Killian. Narinig ko lang si Isha na tinatawag siyang Junior Brother Darfield. Kaya, malamang Darfield ang apelyido niya. Hindi binanggit ni Isha ang pangalan niya. Kahit noon pa, maaaring peke ang pangalan. Lolo, sa tingin mo ba nakipagtulungan ang Advanced God? Papatayin ni Ishan sina Harold at Hermie. Imposible yun. Isa lang siyang advanced na Diyos na kaya kung patayin sa isang galaw lang. Ang unang advanced na Diyos na naging core disciple sa Hidden Fog Sect sa loob ng 10,000 taon ay tinatawag na Alvin, sabi ni Zack sa mahinang boses, sinasabing naunawaan ni Alvin ang dalawang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan. Naunawaan pa niya ang simpleng sword daw. Dahil sa mga kakayahan niyang ito, mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong simpleng hari ng mga Diyos. Kumunat ang noo ni Killian. Sinasabi mo bang si Alvin ang kasama ni Ishen? Ang unang advanced God na naging core disciple ng Hidden Fog Sect sa loob ng 10,000 taon. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad. Bukod pa rito, pareho sila ng apelyido, at nagkataon, nagmula sila sa Hidden Fog Sect. Malamig na kumislap ang mga mata ni Killian, kahit na kasing lakas siya nang sinabi mo, ang lakas niya ay kapantay lang ng lakas ko. Kahit na makipagsanib puwersa siya kay Ishan, hanggang tabla lang ang magiging laban nila kina Harold at Hermie. May punto kang hindi napansin, sabi ni Zack, hindi ba't minamaliit mo siya noong natuklasan mong isa siyang advanced na Diyos? Malamang minamaliit din siya ni na Harold at Hermie. Malamang na minamaliit nila siya at hindi ginamit ang kanilang buong lakas noong inatake nila siya. Dahil dyan, magiging madali para mahuli sila ng hindi handa at patayin. Matagal nang nabuhay si Zack. Natural niyang alam na maraming salik, bukod sa lakas, ang tumutukoy sa resulta ng isang labanan. Hindi nagkukulang ang mga taong minamaliit ang kanilang mga kalaban at napatay sa isang sandali ng kapabayaan kahit na mas malakas sila kaysa sa kanilang mga kalaban. Siya. Maraming beses na niyang nakita ang mga ganitong bagay sa buhay niya. Natahimik si Killian nang marinig ang mga sinabi ng kanyang lolo.
Matapos itong pag-isipan muli, alam niyang kung siya ang nasa kalagayan ni Harold, magiging pabaya rin siya at minamaliit ang kanyang kalaban na isang advanced na Diyos lamang. Sa oras na iyon, kung ang binata na nakasuot ng lila na nagkukunwaring. Kung mahina siya, sinunggaban niya ang pagkakataon at umatake ng pabaya, tiyak na mamamatay din siya. Pawis na pawis si Killian nang maisip niya ito. Bulong niya sa sarili, hindi nakakapagtaka na nagdala si Isha ng isang mas mataas na Diyos sa halip na isang simpleng hari ng mga Diyos. Sinadya niya tayong linlangan. Nakakasuklam. Umiling si Zack. Hindi naman yan kasuklam-suklam. Isa lang yang estratehiya. Kung ako si Ishan, gagawin ko rin yan. Ang isang maunlad na Diyos na may lakas ng isang simpleng hari ng mga Diyos ay may mas maraming gamit kumpara sa isang tunay na simpleng hari ng mga Diyos. Lolo, sigurado ka bang pinatay ng dalawang taga-Hidden Fog sect sina Harold at Hermie? Tanong muli ni Killian. May posibilidad na ganoon nga, tango ni Zack, gayunpaman, wala pang nakumpirma. Dahil walang saksi, mahirap sabihin ng may katiyakan na pinatay nila sina Harold at Hermie. Tutal, lahat sila ay nasa isang lihim na lugar. Malamang na may mga killing formation sa mga lugar na tulad niyan. Lolo, sasabihin mo rin ba ito sa nakatatandang lolo? Si Harold ang kanyang pinakabata at pinakamamahal na disipulo. Hindi niya ito pababayaan, tanong ni Killian. Nasabi na ni Tay sa lolo mo, tango ni Zack, pupunta siya rito bago pumunta sa Hidden Fog sect para tingnan kung namatay rin ang dalawang disipulong iyon. Kung namatay man sila, may kasama si Harold. Kung buhay pa sila, kukumpirmahin niya kung talagang pinatay nila si Harold. Kung pinatay nga nila, gagawin nila. Tiyak na dadanasan ang mga kahihinatnan nito. Darating na ba ang lolo mo? Nanlaki ang mga mata ni Killian sa gulat. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na babalik si Kwang Tianzin sa 10,000 Devil Sect dahil sa kanyang disipulo, si Harold. Matagal nang hindi bumabalik si Tyson Kane sa 10,000 Devil Sect. Mula nang ipanganak si Killian. Hanggang ngayon, hindi pa nakakadalaw si Tyson Kane sa 10,000 Devil Sect. Kadalasan, ang kanyang lolo ang pumupunta sa Flying Dragon Sect para makipagkita kay Tyson Kane. Tumango si Zack. Gusto niya ng tulong ko para imbestigahan muna ang pagkakakilanlan ng dalawang disipulo mula sa Hidden Fog sect. Bagamat kapareho ng apelyido ni Alvin ang advanced god na iyon, wala itong kahulugan. Kung tungkol naman kay Ishan, malinaw na hindi rin niya tunay na pangalan iyon. Sumama ka sa akin, tatanungin ko ang pinuno ng sect para tulungan din kaming imbestigahan ang bagay na ito. Isinama ni Zack si Killian at iniwan ang kanyang cultivation ground upang hanapin ang sect leader ng 10,000 Devil Sect. Dahil ang 10,000 Devil Sect ay may mga especially iya sa Hidden Fog Sect, mabeberipika nila ang pagkakakilanlan ng dalawang disipulo mula sa Hidden Fog Sect sa pamamagitan ng mga especially iya. 3,719. Pagkatapos ng mahigit 2 buwan, sa wakas ay nilisan ni Joe ang King Descending City nang may pagsisisi at bumalik sa Hidden Fog Sect. Sa nakalipas na 2 buwan, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon sa King Descending City upang hanapin si Alvin, ang bagong pangunahing disipulo ng Hidden Fog Sect, para mapatay niya si Alvin. Sayang, walang naging resulta ang kanyang paghahanap. Mula nang ibunyag ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan sa mga lansangan ng Haring Pababang Lungsod at hayagang ipinakita ang kanyang interes kay Langston Talia, ang unang kagandahan ng angkan ng Langston, nawala siya ng walang bakas sa Haring Pababang Lungsod. Para bang hindi siya nakapunta roon noong una pa lang. Noong una, matiyagang naghintay si Joe para sa pagpapakita ni Alvin, ngunit nang maging malinaw na hindi niya mahahanap si Alvin, sa wakas ay nagpasya siyang bumalik sa Hidden Fog Sect. Mas mabuting huwag ka nang bumalik sa Hidden Fog Sect. Kung hindi, ako, si Joe, ay tiyak na papatayin ka. Bulong ni Joe sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Pagdating niya sa Hidden Fog Sect, ang unang ginawa niya ay kumpirmahin na wala si Alvin sa sekta. Nang makumpirma niyang wala si Alvin sa sekta, saka lang siya bumalik sa kanyang cultivation ground, na siyang cultivation ground din ng kanyang amo, ang Supreme Elder J. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik ni Joe, hinanap ni Joe si Saul. Nang makita ni Joe si Saul, nang aasar na sinabi ni Saul,
Joe, ang dami mong sinayang na oras, pero wala ka man lang natanggap na balita tungkol sa kanya. Mukhang matalino naman siya para magtago mula sa iyo. Hindi ako naparito para kutsain mo, sabi ni Joe na bahagyang nakasimangot. Pagkatapos, nagtanong siya, noong mga panahong wala ako, bumalik ba si Alvin sa sekta? Hindi. Umiling si Saul. Naging mapaglarong tono ang kanyang boses habang sinasabing, kung babalik siya, sana'y sinabihan na kita. Sa tingin mo ba ay tutulungan ko siya? Nagpatuloy si Saul sa pagsasabing, gayunpaman, kamakailan lamang, may ilang mga inner disciples at core disciples na nagtatanong tungkol kay Alvin. Hindi ko alam kung ano ang kanilang mga intensyon. Ngumisi si Joe. May paghamak na sabi niya na may bahid ng pagmamalaki, malamang ay balak nilang humingi ng pabor sa kanya dahil siya ang unang advanced god na naging core disciple sa loob ng 10,000 taon. Kung hayagang iaanunsyo ko na si Alvin ang kaaway ko, tiyak na puputulin nila ang lahat ng ugnayan nila sa kanya. Posible bang wala siyang planong bumalik sa sekta? Tanong ni Saul bago niya sinabi, tutal, malamang tinakot mo na siya dati. Sigurado akong alam niyang hindi ka parurusahan ng sekta kahit nalabagin mo ang mga patakaran ng sekta dahil kay Supreme Elder J. Dapat niyang malaman na mamamatay siya sa madaling panahon kung patuloy na nananatili sa sekta. Ngumisi si Joe. Sabi niya, puno ng malamig na hanggaring pumatay, mas mabuti kung hindi na siya babalik. Kung maglalakas loob siyang bumalik sa sekta, tiyak na hindi ko siya papayagang umalis. Sa panloob na santuwaryo ng banal na santuwaryo na iniwan ng isang simpleng emperador ng mga Diyos. Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang lumitaw si Wolfeng, isang inner disciple ng Hidden Fog Sect. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng panghihinayang sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi nagtagal at napalitan ito ng isang ngiti habang bumubulong tulad ng inaasahan sa isang Emperor of Gods. Ang kayamanang iniwan niya ay maaaring hindi. Walang gaanong halaga sa paningin niya pero pambihirang kayamanan ang mga iyon sa paningin ko. Sayang naman. Muntik ko nang malampasan ang balakid na iyon. Kung nagtagumpay lang ako, nakakuha pa sana ako ng isa pang kayamanan. Nalampasan ko ang 7 balakid at nakakuha ng 9 na kayamanan mula kay Wuban, ang emperador ng mga Diyos. Gayunpaman, maaaring malampasan ni Junior Brother Darfield ang lahat ng balakid at makuha ang kilalang banal na artifact, sabi ni Wolfeng na may bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Bagamat nabigo siyang malampasan lahat ng mga balakid, medyo tiwala siyang makakarating ng mas malayo pa si Alvin kaysa sa kanya at makakakuha ng mas maraming kayamanan. Maya-maya, naging seryoso ang ekspresyon ni Wolfeng na parang may naalala lang siya. Ayon sa estatwa ni Woban, si Killian at ang kasama niya na tumahak sa kabilang landas ay ililipat palabas ng Divine Sanctuary. Dahil sa sumpa ng dugo ng puso ng Diablo, hindi nila magagawang. Kahit kanino ay hindi nila masasabi ang tungkol sa banal na santuwaryo, ngunit maaari pa rin nilang pag-usapan ang pagkamatay ni Harold. Sigurado akong makakaisip sila ng kwento para maikalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Harold. Batay sa mga salita ni Junior Brother Darfield, malamang na nagpalitan ng Soul Pearl sina Killian at Harold kaya malamang na alam ang pagkamatay ni Harold. Kapag nakahanap si Killian ng paraan para sabihin sa kanyang lolo ang pagkamatay ni Harold nang hindi ibinubunyag ang banal na santuwaryo, tiyak na sasabihin ng lolo ni Harold sa kanyang nakatatandang kapatid na siyang amo rin ni Harold. Dahil sa lahat ng iyon, hindi na magiging mahirap para sa kanila na matuklasan ang akin at ang aking junior. Ang mga pagkakakilanlan ni Brother Darfield. Habang iniisip ito ni Wolfeng, mas nagiging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tulad nga ng iniisip ni Wolfeng. Sa oras na ito, nakumpirma na ng mga tao ng 10,000 Devil Sect, na ipinadala ng sect leader ng 10,000 Devil Sect, ang pagkakakilanlan ni na Alvin at Wolfeng batay sa mga pahiwatig na ibinigay ni Killian. Sa oras na ito, isang miyembro ng 10,000 Devil Sect ang nag-ulat ng kanyang mga natuklasan sa sect leader ng 10,000 Devil Sect. Ang pinuno ng sect ng 10,000 Devil Sect ay isang maamo at eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting roba. Ang pinuno ng sekta, ang ating especially iya sa Hidden Fog Sect ay nagpadala ng balita na si Alvin, isang bagong pangunahing disipulo ng Hidden Fog Sect,
ay umalis na sa Hidden Fog Sect ng ilang buwan na ang nakalipas. Hindi pa siya nakakabalik sa sekta ng ilang buwan na ngayon. Ang huling beses na nakita siya ay sa King Descending City kung saan hayagang ipinahayag niya ang kanyang interes kay Talia Langston, ang pinakamagandang babae sa Langston clan. Sabi ng isa pang miyembro, pinuno ng sekta, inimbestigahan ko na ang lahat ng mga simpleng hari ng mga Diyos, mga pangunahing disipulo, at maging ang mga panlabas na disipulo. Gayunpaman, walang sino man ang may pangalang Yishan. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalilipas, ipinagpalit ni Alvin ang dalawang auspicious pills gamit ang isang pangkaraniwang banal na artifact mula sa isang inner sect disciple na tinatawag na Wufeng. Naging magkaibigan ang dalawa simula noon at nagpalitan pa ng soul pearls. Nakatanggap ng balita na sina Alvin at Wufeng ay wala sa Hidden Fog Sect. Bukod dito, ang oras na umalis si Wufeng sa sect ay kasabay ng oras na nawala si Yishan. Dahil dito, malamang na si Wufeng ay si Yishan. Tungkol naman sa taong tinawag ni Wufeng na Junior Brother Darfield, ito ay malamang na siya si Alvin na sumikat sa Hidden Fog Sect hindi pa katagalan. Nagliwanag ang mga mata ng pinuno ng sekta ng 10,000 Devil Sect nang marinig ang mga ulat. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at hinanap si Zack, ang kataas-taasang elder ng 10,000 Devil Sect. Tiyo, may natanggap akong balita. Base sa mga clue na sinabi mo sa akin, halos sigurado akong si Yishan ay si Wufeng, isang inner disciple ng Hidden Fog Sect. Tungkol naman sa kasama niya, sigurado rin akong siya si Alvin. Sa Hidden Fog Sect, si Alvin lang ang may kakayahang lumaban gamit ang isang simpleng hari ng mga Diyos kahit na isa siyang mas mataas na Diyos. Tumango si Zack at ipinaalam ang balita sa kanyang nakatatandang kapatid na si Tyson Kane, na nasa Flying Dragon Sect. Si Alvin. Si Wufeng. Sila ba ay mga disipulo ng Hidden Fog Sect? Mabilis na tugon ni Tyson Kane. Sige. Pagkatapos asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay, personal ko itong kukumpirmahin. Matapos matanggap ang tugon ni Tyson Kane, naisip ni Zack sa sarili, mukhang napakaapura ng bagay na ito. Kung hindi, dahil sa personalidad ng nakatatandang kapatid, pupunta sana siya agad. Bumisita si Tyson Kane sa 10,000 Devil Sect pagkalipas ng kalahating buwan. Pagdating pa lang ni Tyson Kane sa labas ng ari-arian ng 10,000 Devil Sect, isang grupo ng matataas na opisyal na pinamumunuan ng pinuno ng sect ng 10,000 Devil Sect ang naghihintay na sa kanya. Sa katunayan, 2 araw at 1 gabi na silang naghihintay sa kanya. Magalang na binati nila siya nang sandaling nakita siya. Tiyo kong nakababata, maligayang pagbabalik sa sekta. Yumuko si Landon, ang pinuno ng sekta ng 10,000 demonyo, kay Tyson Kane, at ang kanyang boses ay puno ng paggalang nang batiin niya si Tyson Kane. Kung pag-uusapan ng seniority, si Tyson Kane, tulad ni Zack, ay ang kanyang nakababatang tiyuhin. Mas mataas ang seniority ng amo ni Landon kaysa kina Tyson Kane at Zack at mas nauna nang sumali sa 10,000 Devil Sect kaysa sa dalawa. Dati, tinatawag ng dalawa ang amo ni Landon bilang senior brother. Gayunpaman, pumanaw na ang amo ni Landon maraming taon na ang nakalilipas noong isa sa mga heavenly na mga paghihirap. Maligayang pagbabalik, Elder Tyson Kane. Binati ng grupo ng matataas na opisyal sa likod ni Landon si Tyson Kane pagkatapos ni Landon na bumati. Yumuko sila at tumingin sa kanya ng may pagkamangha at paghanga. Tutal, marami sa kanila ang lumaki sa pakikinig sa mga kwento tungkol kay Tyson Kane kaya't iniidolo nila siya. Tulad ng kung paanong si Wyatt ay isang maalamat na figure sa Hidden Fog Sect, si Tyson Kane ay isang maalamat na figure sa 10,000 Devil Sect. Bahagyang tumango si Tyson Kane sa matataas na opisyal bago bahagyang ngumiti, Landon, matagal na kitang hindi nakikita. Hindi ka man lang nagbago. Gayunpaman, nakita ni Landon na ang ngiti sa mukha ni Tyson Kane ay medyo pilit. Kaya naman, bumantong hininga siya, Tiyo, nakikiramay ako. Dati, sinabi na ni Zack kay Landon ang tungkol sa pagkamatay ni Harold bago niya ito hilingin na imbestigahan ang mga disipulo ng Hidden Fog Sect. Pakikiramay. Natigilan ng mga matataas na opisyal ng 10,000 Devil Sect nang marinig ang mga salita ni Landon. Hindi nila alam ang nangyari.
Nagtipon lamang sila rito dahil narinig nilang babalik si Tyson Kane sa 10,000 Devil Sec para bumisita. Gayunpaman, hindi nila alam ang layunin ng pagbisita niya. 3,720. Bibisitahin ko ang batang yan, Zack. Pinanood ng lahat ang pagtango ni Tyson Kane kay Landon, ang pinuno ng sect ng 10,000 Devil Sec bago umalis na parang isang bog zone ng hangin, at naglaho sa harap ng lahat. Walang nagulat na tinawag ni Tyson Kane si Zack, ang iginagalang na kataas-taasang elder ng 10,000 Devil Sect, bilang ang batang iyon. Alam naman ng lahat na si Zack ay ang nakababatang kapatid ni Tyson Kane. Maituturing na si Tyson Kane ang nagpalaki kay Zack, at sila ay kasing lapit ng isa sa mga kapatid na biolohikal. Noong si Tyson Kane ay nasa 10,000 Devil Sec pa lamang, pinagsama ng lahat ang mga pangalan nina Tyson Kane at Zack at tinawag silang Zingzon Duo. Hanggang ngayon, kumakalat pa rin sa sekta ang mga kwento tungkol sa Zingzon Duo. Pagkaalis ni Tyson Kane, ang mga matataas na opisyal ng 10,000 Devil Sect ay sunod-sunod na tumingin kay Landon ng may pagtataka. Pinuno ng sekta, anong nangyayari? Pinuno ng sekta, may nangyari ba? Bakit biglang bumalik si Elder Kwang sa sekta? Bakit mo siya ipinaabot ang iyong pakikiramay kanina, pinuno ng sekta? Si Harold, isang disipulo ni Tio Tyson Kane, ay namatay. Pinaghihinalaan na siya ay pinatay ng isang disipulo ng Hidden Fog Sect. Bumalik si Tio Tyson Kane sa sekta para sa mismong dahilan na ito, sabi ni Landon habang umiiling bago umalis. Ang mga matataas na opisyal ng 10,000 Devil Sect ay bumalik lamang sa kanilang katinoan pagkatapos umalis si Landon. Harold. Siya ang huling disipulo ni Elder Tyson Kane, tama ba? Nasabi ko na nalabis na minahal ni Elder Tyson Kane ang kanyang huling disipulo. Hindi ko inaasahan na mamamatay si Harold. Bukod pa rito, pinatay siya ng isang disipulo ng Hidden Fog Sect. Hindi ba't ibig sabihin nito ay tutulungan tayo ni Elder Tyson Kane na harapin ang Hidden Fog Sect? Masyado kang nag-iisip. Bagamat si Elder Tyson Kane ay isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect, marami ring Inner Elder ng Flying Dragon Sect mula sa Hidden Fog Sect. Higit sa lahat, ang Hidden Fog Sect. Higit sa lahat, ang Hidden Fog Sect ay mayroong wyatt sa Flying Dragon Sect. Bagamat hindi kasing kahit gaano pa kalakas si Elder Tyson Kane, ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa kaysa kay Elder Tyson Kane sa Flying Dragon Sect. Tama. Nabalitaan ko na si Wyatt ng Hidden Fog Sect ay isang mahalagang tao sa Flying Dragon Sect. Sa oras na ito, nakipagkita na si Tyson Kane kay Zack. Nakatatanda kong kapatid. Bagamat nanatili ang komunikasyon ng dalawa sa pamamagitan ng mga mensahe, matagal na silang hindi nagkikita. Kaya naman, hindi maiwasan ni Zack na makaramdam ng tuwa nang makita niya si Tyson Kane. Kapatid na nakababata. Bahagyang natuwa rin si Tyson Kane nang makita niya si Zack. Nagpalitan ng yakap ang dalawang lalaki bago tinapik ni Tyson Kane ang balikat ni Zack. Samantala, nakatayo si Killian sa gilid habang pinag-aaralan si Tyson Kane. Narinig na niya ang tungkol kay Tyson Kane at nakita ang larawan ni Tyson Kane sa silid ng kanyang lolo, ngunit hindi pa niya nakilala si Tyson Kane bago ito. Killian, halika rito at batiin mo ang iyong nakatatandang lolo. Siguraduhin mong humingi ka rin ng tawad. Matapos mapagalitan ni Zack, dali-daling humakbang si Killian at lumuhad sa harap ni Tyson Kane. Pagbati, Senior Lolo Tyson Kane. Senior Lolo, humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pag-aalaga kay Junior Tio Harold na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Handa akong tanggapin ang anumang bagay. Parusang sa tingin mo ay angkop. Lamambat ang mga mata ni Tyson Kane nang tumingin siya kay Killian. Tutal, si Killian ay apo ng kanyang nakababatang kapatid na itinuring niyang nakababata. Sa kanyang paningin, si Killian ay parang apo rin. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, biglang bumuhos ang enerhiya at hinaila si Killian patayo. Pagkatapos, magiliw niyang tiningnan si Killian at sinabing, ito ang una nating pagkikita, Killian, pero wala akong dalang regalo para sa iyo. Mayroon akong isang primitive divine artifact na nakabuo na ng kalahating kaluluwa. Ibibigay ko ito sa iyo.
Habang nagsasalita si Tyson Kane, inilabas niya ang isang espada mula sa kanyang special ring at ibinigay ito kay Killian. Mayroong dalawang magkaibang aura sa sinaunang banal na artifact. Ang isa ay pagmamay-ari ng espada, at ang isa ay pagmamay-ari ng kalahating na anyong kaluluwa. Isang sinaunang banal na artifact na may kalahating kaluluwa. Nagliwanag ang mga mata ni Killian. Bagamat isa lamang itong sinaunang banal na artifact, mataas ang halaga nito dahil nakabuo na ito ng kalahating kaluluwa. Hindi lamang ito ang pinakamahusay sa mga sinaunang banal na artifact, kundi mas mainam pa ito kaysa sa mga pangkaraniwang banal na artifact na walang kaluluwa ng artifact. Bukod doon, pagkatapos mabuo ang isang kaluluwa, mayroong isang posibilidad na ang sinaunang banal na artifact ay maaaring mag-evolve tungo sa isang mas mataas na antas ng banal na artifact. Ang isang primitive divine artifact na may kalahating kaluluwa ay katumbas ng 5 katamtamang divine artifact na walang kaluluwa. Ang isang primitive divine artifact na may kumpletong kaluluwa ay katumbas ng 10 katamtamang divine artifact na walang kaluluwa. Gayunpaman, hindi agad inabot ni Killian ang sinaunang banal na artifact. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang lolo. Ngumiti si Zack at sinabing, hindi mo ba pasasalamatan ang iyong nakatatandang lolo para sa regalo? Alam ni Zack na taos-puso ang regalo ng kanyang nakatatandang kapatid. Bukod pa rito, dahil sa kanilang malapit na relasyon, hindi na kailangan ng paggalang. Salamat, Senior Grand Uncle, magalang na sabi ni Killian habang kinukuha ang primitive divine sword mula kay Tyson Kane. Matapos tanggapin ni Killian ang sinaunang banal na artifact, pinaalis ni Zack si Killian, naiwan na lamang siya at si Tyson Kane sa silid. Pagkatapos, bumantong hininga siya, nakikiramay ako, nakatatandang kapatid. May balita ka ba? Bumalik na ba sina Wu Feng at Alvin sa Hidden Fog Sect? Tanong ni Tyson Kane. Hindi. Umiling si Zack. Kung gayon, patay na ba sila? Dapat ay mayroon tayong mga tao sa Hidden Fog Sect na maaaring magsuri ng kanilang soul pearls, tama ba? Tanong ni Tyson Kane. Ang ilan sa mga disipulo ng Hidden Fog Sect ay may Wu Feng soul pearls kaya natukoy ko na buhay pa si Wu Feng, sabi ni Zack. Gayunpaman, hindi maraming tao ang may hawak ng Alvin soul pearls. Patuloy pa rin ang pag-aaral ng ating mga tao kung buhay pa si Alvin. Kita mo. Tumanggaw si Tyson Kane. Dito muna ako. Samantala, pwede rin tayong mag-usap. Kapag bumalik na sina Alvin at Wu Feng sa Hidden Fog Sect, bibisitahin ko sila. Malamig na kumislap ang mga mata ni Tyson Kane nang banggitin niya sina Alvin at Wu Feng. Nakatatanda kong kapatid, na pag-usapan na kita tungkol sa mga kalakasan nina Alvin at Wu Feng dati. Gaano man sila kalakas, kahit gaano pa sila kalakas, maglalaban sila hanggang sa maging tabla kay Harold at sa kanyang kasama. Mahirap para sa kanila na patayin si Harold. Siyempre, may posibilidad na sina Harold at ang kanyang kasama ay naging pabaya. Ang ibig kong sabihin ay may posibilidad na ang dalawang iyon ay hindi responsable sa pagkamatay ni Harold. Nang marinig ang mga salita ni Zack, ngumiti si Tyson Kane ng malamig habang sinasabing, maliban na lang kung mapapatunayan nila ng walang pag-aalinlangan na hindi nila pinatay si Harold, dapat silang mamatay. Walang sino man mula sa Hidden Fog Sect ang makakapagprotekta sa kanila. Kasama nila si Harold, ngunit nakaligtas sila habang namatay si Harold. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang mga sarili dahil hindi sila namatay kasama si Harold. Malinaw na determinado si Tyson Kane na patayin sina Alvin at Wu Feng. Huminga ng malalim si Zack nang marinig ang mga salita ni Tyson Kane. Sinabi niya nang may bahid ng takot, Senior Brother, alam kong galit na galit ka at nalulungkot sa pagkamatay ni Harold. Gayunpaman, kung papatayin mo nang walang pinipili ang dalawang disipulo mula sa Hidden Fog Sect, hindi ka ba natatakot na ang Hidden Fog Sect at ang papanagutin ka ng Flying Dragon Sect sa mga ginawa mo? Walang pakialam na sinabi ni Tyson Kane, siguro, kung pipigilan ako ng Flying Dragon Sect ng mas maaga, baka kailangan ko ng sumuko sa pagpatay sa dalawang iyon. Gayunpaman, hanggat napatay ko sila bago ako pigilan ng sinuman mula sa Flying Dragon Sect, hindi nila ako papanagutin sa aking mga ginawa. Sa pinakamarami, kailangan ko ng humingi ng tawad.
Wala silang gagawin sa akin dahil sa dalawang hindi kilalang disipulo. Bukod pa rito, ang pangalawa kong disipulo ay magkasintahan na ngayon ng anak ni Vice Sect Leader Brown ng Flying Dragon Sect, at pinag-uusapan na nila ang kasal. Dahil kakampi ko si Vice Sect Leader Brown, hindi ako natatakot. Lumiwanag ang mga mata ni Zack nang marinig ang mga salita ni Tyson Kane. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Tyson Kane. Binabati kita, senior brother. Masayang sabi ni Zack. Pagkatapos, sinabi niya, senior brother, paano mo hindi ako mabibigyan ng ganitong kalaking balita? Hindi lang magandang balita ito para sa iyo, kundi pati na rin para sa 10,000 Devil Sect. Ang pangalawang pinuno ng Flying Dragon Sect ay isa sa mga pangunahing tauhan sa Flying Dragon Sect. Kung may isang taong tulad niya sa panig ni Tyson Kane, natural na makikinabang din dito ang 10,000 Devil Sect. Bahagyang ngumiti si Tyson Kane. Hindi ako nagsalita dahil hindi ako sigurado kung magtatagal ang kanilang relasyon. Alam mo naman kung ano ang kalagayan ng mga nakababatang henerasyon. Hindi ako nag-aalala tungkol sa aking pangalawang disipulo, pero nag-aalala ako na baka magbago ang isip ng anak na babae ng Vice Sect Leader. Kinumpirma lang nila. Ang kanilang relasyon hindi pa katagalan at nagsimulang pag-usapan ang kasal. Sasabihin ko sa iyo kapag mayroon na tayong date. Dapat ka ring dumalo sa kasal niya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ako agad pumunta sa 10,000 Devil Sect. Dahil malapit nang ikasal ang aking disipulo, bilang kanyang master, kinailangan ko siyang tulungan na harapin ang mga ilang maliliit na bagay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Tyson Kane nang malamig niyang sinabi, maganda ang relasyon ni Harold sa kanyang pangalawang senior brother. Ngayong nalaman na ng kanyang pangalawang senior brother ang tungkol sa kanyang pagkamatay, sigurado akong tutulungan tayo ni Vice Sect Leader Brown na harapin ang bagay na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.